Anong plano natin ngayon, Warren? Hindi pwedeng manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kayang magpanggap. At isa pa, mga magulang mo sila. Isipin mo na lang mararamdaman nila sa oras na malaman nilang hindi naman talaga ikaw ang ama ng dinadala ko. Hindi ko alam, Aurora. Wala akong ibang naiisip ngayon. Maliban na lang sa isang bagay. Bagay na ano? Pretend to be my wife. Sambit ni Warren na ikinalaki ng mga mata ni Aurora sa gulat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Pag-ibig na yata ang isa sa pinakamasayang pakiramdam na maaari mong maramdaman sa mundong ito. Kung walang pag-ibig sa mundo, wala ring taong mabubuo at magtatagal dito. Lahat naman ng tao ay dumadating sa puntong nagmamahal. Yung tipong magugulat ka na lang dahil laman na ng isip mo ang taong yon, kahit na may minsan mo na rin siyang kinaayawan noon pa man. Parte na ng buhay natin ang magmahal. Tulad nga ng sinasabi nila, hindi ka raw tao kung hindi ka raw marunong magmahal. Taong hindi marunong magmahal? May ganun ba? Love has a power to make us feel alive, happy, and fulfilled. But when love becomes unhealthy, obsessive, and unrequited, pwede iyong maging dahilan upang masaktan tayo at masira ang relasyong meron tayo sa taong yon. Wala namang perpekto sa mundong ito. Lahat nagkakamali. Lahat nawawala ng tiwala sa isa't isa. Hindi naman tayo perpekto para hindi masaktan. Kung masaktan ka man, siguro nga'y nagkamali ka lang ng taong pinili mo. Sa bagay, parte naman na ng buhay ng isang tao ang magkamali sa pagpili. Ang sabi nga nila, hindi ka raw tao kung hindi ka marunong masaktan. At hindi ka raw talagang nagmamahal kung ni minsan hindi ka nasaktan sa taong yon. Paano mo nga ba masasabing toxic na ang relasyon ninyong dalawa ng taong gusto mo nung una pa man lang? Iyon din kaya ang maging dahilan para matakasan mo ang sakit na iniwan sa'yo ng taong yon? Paano kung sa kalagitnaan ng pagtakas mo, makilala mo ang taong magpapatibok ulit sa puso mo? Muli ka bang tatakas palayo sa taong yon? Bakit niya kaya hindi sinasagot lahat ng tawag ko sa kanya? Marahan niyang tanong sa sarili habang pinapakinggan ng paulit-ulit na pagkaputol ng linya sa kabila. Mark, answer the damn phone! Gano'n ka ba ka-busy para sagutin man lang ang tawag ko? Dagdag niya pang singhal. Ngayon ang ikalimang taon ng relasyon nilang dalawa ng nobyo niya. Sa katunayan nga nung last week niya pa pinaghandaan ng selebrasyong ito, kung gaano siyang ka-hands-on sa paghahanda. Siya namang ikinatamad at kawalan ng interes ng nobyo niyang si Mark. Minsan nga'y napapaisip na lang siya sa sarili niya kung tama pa ba itong ginagawa nila. Hinihintay niya na nga lang ang binata na umamin sa kanya kung nagsasawa na ba ito sa kanya, ngunit sa halip na gawin iyon ay nagpatuloy lang siya sa pag-iisip ng positibo tungkol sa nobyo niya. Si Mark? Hindi siya magagawang lokohin ni Mark dahil nagbabalak na silang magpakasal. Kung iisipin mo nga, engaged na silang talaga dahil nagbigay na ito ng promise ring sa kanya noong nakaraang taon. Kaya imposibleng nagsasawa na sa kanya, binata. Tantanan mo na ang pag-iisip ng kung ano-ano, Aurora. Hindi makakabuti sa mental health mo yan. I swear. Aniya bago siya umiling at kagatlabing binalingan ng tingin ng cake na binili niya para sa nobyo. Isang singha pa ang ginawa niya sa sarili bago siya nagdesisyong hablutin ang cake na yon at agad nang dumiretso sa condominium kung nasaan si Mark. Alam niyang naririto lang si Mark dahil kinumpirma na iyon ng guard na nakausap niya kanina sa parking lot bago siya dumiretso sa loob. Ano nga bang ginagawa ni Mark ngayon at bakit hindi niya malang magawang sagutin ang tawag niya? Hindi naman siya ganito nung huli silang nakita Mark! Tawag niya bago niya inilagay ang passcode sa pintuan nito at nang mabuksan ay agad na siyang dumiretso sa loob ng condo unit ng nobyo niya. Mark, nandito ka ba? Si Aurora to. Mark? Patuloy niya sa pagtawag. Ilang minuto siyang nakanatili sa kitchen upang masindihan na muna ang kandila ng cake na binili niya para sa binata. Ngayon din kasi ang kaarawan nito kaya naman hindi niya napigilang mapangiti na lang kahit na may kung ano-ano nang naglalaro sa isipan niya ngayon. Mark?
Dagdag niya pang tawag bago siya dumiretso at inisa-isang mga kwartong naroroon. Agad lang na nawala ang ngiting nakaukit sa labi niya nang makita niyang naroon ang sapatos ni Mark sa harap mismo ng kwarto nito. Mabilis ding nanginig ang mga binti at kamay niya sa galit nang mapansin niya ang isang pamilyar na slipper na naroroon din sa shoe rack. Hindi niya alam pero tila ba agad na bumalot ang galit at takot sa sistema niya. Pamilyar sa kanya ang slippers na yon dahil sa kanya mismo nang galing iyon. Siya mismo ang bumili, kasama ang nobyo niya. Sa katunayan, ay regalo niya iyon sa kaibigan niyang si Stella. Kaya imposible. Imposible. Aniya bago siya nagdesisyong sipain ang pinto ng kwartong nakabukas at agad na nga tumambad sa mga mata niya ang makasalanang tagpo na iyon. Mabilis siyang napatulala sa nasaksihan ng mga oras na iyon. Sino nga ba mag-aakala na ang kaibigan niyang tinuring niya na kapatid noon pa man ay ang ahas palang sisira sa relasyon nilang dalawa ng nobyo niyang may 5 taon niya na rin karelasyon. Si Stella pang naging tenga niya sa tuwing iiyak siya dahil lang sa nag-away silang dalawa ng nobyo niya. Si Stella ang nagsilbing balikat niya noong mga panahong kailangan niya ng suporta. Hindi niya alam na ang babaeng kinukuhanan niya lang ng lakas noon ang magiging ahas pa pala sa relasyon nilang dalawa ng lalaking nangako sa kanya ng kasal ngayon. Agad na bumagsak sa sahig ang cake na hinanda niya para sa nobyo. Naglikha iyon ng ingay kaya naman mabilis na naghiwalay mula sa halikan ng dalawa at gulat na bumaling sa kung sino nga bang nakatayo sa harap ng pintuan at nakamasid sa tagpong yon. Aurora! Mga hayop kayo! Sigaw ni Aurora, kasabay ng pagragasan ng luha sa mga mata niya. Walang ibang nagawa ang dalawa kung hindi ang tuluyang maghiwalay sa isa't isa. Dinampot ni Mark ang roba na nasa gilid niya at agad na binalot ang sarili roon. Habang si Stella naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumubog sa kinahihigaan niya habang abala siya sa pagtatago sa sarili niya sa comforter na nakabalot sa kanya. Walang hiya kang babae ka! Sigaw pa ni Aurora bago siya sumugod kay Stella at agad na hinila ang buhok nito. Halos sumiwalay ang kaluluwa ni Stella sa katawan niya dahil sa lakas at puwersang ibinigay ni Aurora sa pagsabunot sa kanya. Walang ibang nagawa ang kaibigan niya kung hindi ang tumili sa nangyari habang si Mark naman ay pilit na hinahatak si Aurora palayo kay Stella. Aurora, tumigil ka nga! Ang kakapal ng mukha niyo! Sigaw ni Aurora sa kanila na sandaling maihiwalay siya ni Mark mula sa dalaga. Tinuring kitang kaibigan at kapatid, pero anong ginawa mo? Inahas mo ako! Aurora! Bakit Aurora? Kasalanan ko ba na nagkukulang ka sa boyfriend mo? Singhal ni Stella habang galit na nakatingin kay Aurora. Sa tingin mo, kung naibibigay mo kay Mark lahat, sa tingin mo maghahanap pa ba yan ng ibang pwedeng mapugpupunan sa lahat ng pagkukulang mo sa kanya? And FYI, wala akong inaahas. So anong tawag mo sa ginagawa mo ngayon? Natatawang singhal ni Aurora bago siya dumampot ng babasaging vase sa gilid bago niya iyon binasag sa gilid na ikinalaki naman ng mga mata ng dalawa. Halika! Babalatan kita nang may maalala ka sa lahat ng ginawa mo. Aurora, ano ba? Sigaw ni Mark. Ngunit sa halip na tumigil ay walang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang magpatuloy lang sa pagsugod kay Stella. Let me explain, okay? Let me explain! Mabilis na namilog ang mga mata ni Aurora sa gulat bago siya bumaling sa nobyo niya na ngayon ay humarang sa pagitan nilang dalawa. Agad niya ring ibinaba ang basag na bote at bahagyang natawa ng may mapagtanto. Para bang sa posisyon nito ay animong takot na takot siyang masaktan ni Aurora, ang babaeng nakaupo ngayon sa kama. Hindi naman makapaniwala si Aurora na nagagawa na ngayong protektahan ni Mark ang kaibigan niyang yun. Gayong dati lang ay galit na galit siya rito dahil lang sa hindi ito boto sa relasyon nilang dalawa. Kaya pala hindi boto dahil tipo niya ang boyfriend niya ng mga panahong yon. Let me explain, Aurora. Ipapaliwanag ko sa'yo lahat. Let you fucking explain, Markson? Let you fucking explain this mess? This mess? Sigaw niya na halos umubong sa buong kwarto ng nobyo niya. Let you explain, ha? Ginagago mo ba ako, Markson? Ano i-explain mo sa akin? Kung bakit ka nakapatong sa lintang yan? How dare you call me that? Isa ka pa! Sigaw ni Aurora, sabay duro kay Stella na ikinaatras naman ito. Trinato katang kapatid. Pero anong ginawa mo sa akin, ha? Ang agaw kang hayop ka. Linta ka. Ano ba, Aurora? Singhal ni Mark, lalo na nang magsimula muling sugurin ni Aurora si Stella. Aurora! Make her stop, Markson!
Utos naman ni Stella na mas lalong napasidi sa galit ni Aurora para sa kanya. Mang-aagaw ka! Ano ba? Sigaw ni Stella bago siya nito tinulak at nagdesisyong tumayo mula sa gilid ng kama na ikinalaki ng mga mata ni Aurora. Kasalanan ko bang akong pinili ng nobyo mo over you? Sigaw ni Stella sa kanya na bahagya niyang ikinatigil nang dahil sa labis sa pagkabigla sa narinig. Napansin niyo ni Stella, kaya naman agad siyang napangisi nang makita ang reaksyon ng kaibigan. Yes, you heard it right, Aurora. I made him choose. And guess what? Lumapit si Stella sa kanya, habang si Aurora naman ay nangihinang na paatras mula sa kinatatayuan niya nang dahil sa realization sa sinabi nito. Akong pinili ni Mark. Sinungaling ka, Stella. Na akong pinili ng nobyo mo. At akong mahal niya kumpara sa'yo. Sigaw ni Stella sa mismong mukha niya. Habang si Aurora naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapaupo na lang sa sahig habang pilit na tinatakpan ng tenga niya na animong ayaw pang pakinggan lahat ng sinasabi ni Stella. Accept the fact, Aurora. You're nowhere near me. Lahat ng mga bagay na gumugulo sa kanya nitong mga nakaarang araw ay nabigyan lang ng liwanag ngayon. Ngayon lang nabigyan ng liwanag lahat ng yon. Lahat ng mga busy schedules ni Mark sa tuwing may special events silang pupuntahan. Lahat ng mga absence ni Mark sa tuwing may okasyon. Lahat ng yon ay may dahilan. At ang dahilang yon ay naroroon na nga ngayon sa harapan niya. Nasa harapan niya na ngayon ang resibo at hindi niya maitatangging nakaramdam siya ng panlulumo ng dahil sa narinig. Sa lahat ng babaeng pwedeng akitin ni Mark, bakit ang kaibigan niya pa? At bakit sa dinami-rami ng lalaking pwedeng gustuhin ni Stella na kaibigan niya pa noon pa man, bakit ang nobyo niya pa? Sino mag-aakala na ang dalawang nakatayo ngayon sa harap niya ay minsan na rin kinaayawan ng isa't isa noon pa man? Sa katunayan nga si Aurora ang dahilan kung bakit sila naging magkaibigan. At hindi niya rin may ipagkakailang ang sarili niya lang din ang dahilan sa kung bakit nga ba sila tuluyang nagkahulugan ng loob. Hindi niya alam na matagal na pala siyang pinalilibutan ng mga ahas. Hindi niya alam na matagal na pala siyang ginigisa sa sarili niya mantika. Bakit sa dinami-rami ng taong pwedeng gumawa ng ganito sa kanya? Bakit sila pa? Sa totoo lang ay sobrang hirap para kay Aurorang lunukin ang lahat ng mga nalaman niya, lalo na ngayon. Hindi niya rin kayang masikmura ang unti-unting paglapit ni Stella sa harap niya na animong mas matapang pa sa kanya. Na para bang sobrang taas pa ng tingin niya sa sarili pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayon. Ano ba, Stella? Tumigil ka nga! Singhal ni Mark bago siya nagdesisyong pumagitna sa dalaga at agad na tinulungang tumayo si Aurora sa mismong harapan nito. Nung una ay tinanggap niya naman ang kamay ni Mark, ngunit nang mapagtanto niyang nangyari kanina lang at ang kasalanan nito ngayon sa kanya, mabilis niyang binawi ang sariling kamay na inaasahan na rin naman ng nobyo niya. Aurora, sambit ni Mark bago niya hinarap si Aurora na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang iiling-iling na umiiyak sa harap niya. Huwag ka maniwala sa kanya, okay? Sinungaling siya. Really, Markson? Seryoso ka ba? At ako pa talagang sinungaling ngayon, ha? Natatawang singal ni Stella bago niya kinuha ang braso ni Mark upang humarap siyang muli kay Aurora na hindi naman ito kinibo. Lahat ng narinig mo, lahat ng yun totoo. Lahat ng nakita mo kanina, lahat ng yun totoo. May relasyon kaming dalawa ng nobyo mo. Sinungaling ka. And I'm pregnant, Aurora. Dinadala ko ngayon ang anak ni Mark. Ngiti pa ni Stella na hindi naman kinibo ni Aurora. Ilang buwan na lang. Magiging ama na siya. You're lying. Natatawang sambit pa ni Mark at ikinangiti naman ni Stella. Imposible. Totoo ba yun, Mark? Tanong ni Aurora pagkatapos ng ilang segundong pananahimik na ikinatigil naman ng nobyo niya. I'm asking you, Markson. Totoo ba na buntis si Stella? At ikaw ang ama? Of course not. Nagsisinungaling lang siya. Gano'n na kayong katagal na may relasyon? Baling ni Aurora na animong unti-unti nang pinoproseso sa utak niya lahat. Bumaling siya kay Stella nang hindi man lang sumagot si Mark sa katanungan niya. Gano'n katagal niyo na akong niloloko, Stella? 2 years, I think. Before his birthday. May nangyari na sa aming dalawa. Sambit ni Stella bago ngumiti sa kanya na hindi niya naman kinibo. If I were you, Aurora, tanggapin mo na lang. Tanggapin mo na lahat at lahat ng magiging kapalaran nating tatlo.
Magkakaroon na kami ng sarili naming pamilya, Aurora. Kaya if I were you, maging masaya ka na lang para sa aming dalawa ni Mark. Bakit naman ako magiging masaya para sa inyo? Natatawang singhal ni Aurora na ikinatiim ng bagang ni Stella. Hindi ako kailanman matutuwa sa ginawa niyong dalawa, Stella. Ang anak mo magiging kabayaran sa lahat ng ginawa niyong pagkakamali sa akin, Stella. Kaya kung ako sa'yo, magnilay-nilay ka na. How dare you? Sambit ni Stella dahilan upang umiti siya ng nakakaloko. Alam mo ba kung bakit ako mas pinili ni Mark kumpara sa'yo? Ayaw kanyang galawin dahil ayaw niya sa'yo. Hindi kanya kayang galawin dahil berhen ka. Wala kang taste at wala kang experience sa lahat. Kaya sa akin siya lumapit dahil magaling ako sa kama. Hindi tulad mo. Nandidiri siya sa'yo kaya sa akin siya lumapit. Baliktarin mo man ang mundo. You remain unfuckable, Aurora. Well, kung si Markson lang ang gagalaw sa akin, mas gugustuhin ko na lang na mamatay ng berhen. Sambit ni Aurora bago siyang umisik kay Stella na kahit may luha pa sa gilid ng mga mata niya. Hindi pinagmamalaki ang mga ganyang klase ng achievement, Stella. Kung ako sa'yo, ititikom ko na lang bibig ko. Baka marami pang makaalam na marami nang nakagalaw sa'yo. Or worse, kumalat sa lahat na marami nang nakakita sa pechay mo. Bukod dyan sa nobyo ko. Aniya pa na ikinalaglag ng panga ni Stella. Sa halip na makipagsagutan pa sa dalaga ay wala nang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang nagmamadaling lumabas ng kwartong yon. May luhang lumandas muli sa gilid ng mga mata niya. Ngunit hindi niya maitatangging gumaan ang loob niya sa ginawa niya para lang manatiling tikom ang bibig ni Stella. Natigil lamang si Aurora sa paglalakad palabas ng sandaling habulin siya ni Mark sa koridor. Papasok na sana siya sa elevator noon nang sandaling higitin nito ang braso niya at sapilitan siyang niyakap na hindi niya namang kinibot, hinayaan na lang. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ni Stella sa'yo, Aurora. I'm so sorry for hurting you. I'm sorry. Paulit-ulit na sambit ni Mark habang humahagulhol sa balikat niya na hindi niya namang kinipo. Please, I'm sorry, Aurora. I'm so sorry. I'm sorry. Aalis na ako, Mark. Aniya sa maliit na boses, dahilan upang unti-unti na nga siyang pinakawala ni Mark. Sana ito na rin ang huling pagkakataon na lalapit ka sa akin ng ganito. Pinili mo siya, hindi ba? Bumalik ka na sa kanya. Magmula sa araw na to, ayoko na makita yung pagmumukha mo. Aniya, bago niya tinanggal ang mga kamay nito sa braso niya at agad na umalis sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa condo unit ni Mark ay para bang naubusan na siya ng enerhiya. Hindi niya maitatangging tila ba na drain siya sa nangyari pagkatapos ng sagutang yon. Sa ngayon ay hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang importante na lang para sa kanya ay makalayo sa lugar na yon at na makasagap ng sariwang hangin. Pakiramdam niya ay napupot siya sa hangin ng dahil sa nangyari. Hindi niya alam kung dahil ba yan sa labis niyang kakaiyak o baka naman marahil ay nagkaroon na siya ng problema sa paghinga ng dahil sa nangyari. Isang buntong hiningang pinakawala ni Aurora bago siya yumuko sa manibela niya. Kung hahayaan niyang lamunin siya ng emosyon niya ngayon, may posibilidad na baka maaksidente pa siya. Kaya naman bago pa man mangyari yon, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang manatili sa parking lot na yon upang pakalmahin na muna ang sarili niya bago umalis. Hindi niya na rin namalaya na dinala siya ng mga paa niya sa The Coastal. Isa yung pribadong resort na sikat sa buong lalawigan nila. Dito madalas naglalagay mga negosyanteng kilala sa lugar nila upang magliwaliw. Pagkapasok pa lang niya sa loob ng bar ay ang maliwanag na ilaw mula sa dance floor ang bumungad sa mga mata niya. May ilang mga tao pang nakabanggaan niya bago pa man siya dinala ng sarili niya mga paa sa Bar Island upang doon na nga tuluyang umorder ng inumin. Ngayon ko lang nakita kayo rito, Mama. Sambit ng bartender na bumati sa kanya ng may ngiti na ginantihan niya rin naman ng pilit. First time niyo po ba? Kind of. Aniya bago nagkibit ang balikat. Bigyan mo nga ako ng inumin. Ano po bang sa inyo, Ma'am? Kahit ano. Sambit niya bago siya huminga ng malalim. Yung unang higop. Makakalimutan ko lahat. Aniya na natatawa naman itong tinanguan. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nanatili sa bar na yon. Medyo magiliw ang bartender na umasikaso sa kanya. Kaya naman hindi na rin siya gaanong na-board sa pananatili sa lugar na yon.
May ilang oras lang nakalipas ay tuluyan na nga siyang tinamaan ng alak sa sistema niya. Hindi yon ang unang pagkakataon na nakatikim siya ng alak, kaya naman inabot pa ng ilang oras bago niya naramdaman ng tama ng alak sa sistema niya. Medyo umiikot na rin ang paningin niya, kaya naman hindi niya naiwasang matawa sa sarili. Hindi ako makapaniwalang darating pa rin palang talaga sa point ng buhay ko na papasok ako sa loob ng bar na to para lang mag-inom. Kasi heartbroken ako. Ani sa sarili bago siya umismid nang makita ang bartender na nakatitig na sa tattoo na nasa hita niya. What are you looking at? Legs ko? Siguro type mo ako, no? Hindi naman sa ganun, ma'am. Nakita ko lang ang tattoos mo sa binte. Sabit ng bartender bago lumapit sa kanya at pinakita ang maliit na tattoo na nasa braso niya. Tattoo artist kasi ang kapatid ko kaya medyo nakahiligan ko na rin. Ano po ang kwento sa likod niyan? Bahagya niyang inangat ang binti niya at bahagyang napanguso ng sandaling maalala ang kwento sa likod ng tattoo na iyon. Bakit niya nga ba naisipang ipamarka sa kanyang bagay na iyon? Simpleng tattoo lang iyon ng isang maliit na anghel na may hawak na bow at arrow. Sa katunayan nga ay couple tattoo sana iyon na lang dalawa ni Mark. Hindi nga lang natuloy na magpatato ang dati niyang nobyo dahil takot raw sa karayom. Huli na ang lahat ng sabihin sa kanya iyon ni Marge. Kung kailan tapos nang imarka ang disenyong iyon sa balat niya. Hindi mo nagugustuhang malaman pa. Aniya sa mahinang tono na ikinangiwi naman ito. Nang sandaling mahusto siya ay tsaka lang siya nagdesisyong bumunot ng pera sa wallet niya at agad na inilapag roon bago siya nagdesisyong paggewang-gewang na naglakad palabas ng bar na yon. Habang palalim na ng palalim ang gabi ng mga oras na yon, mas lalo lang nagiging wild lahat ng mga taong nakakasalubong niya sa daan palabas. May ilang mga naghahalikan, nag-aaway, nagsasampalan, may ilan din namang nag-iiyakan, ngunit ang ilan sa kanila ay nagkakatuwaan. Hindi rin naman niya naiwasang makaramdam ng lungkot dahil tila ba siya lang ang hindi masaya ng gabing yon. Siya lang ang merong miserableng gabi, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng inggit sa mga taong nakakasalamuhan niya ng mga oras na yon. Nasa kanya na ang lahat, may maganda siyang trabaho, suportado ng mga magulang niya, mababait na kaibigan, lahat halos ay nasa kanya na. Siguro ay doon lang siya lumigwak sa pagkakaroon ng lintang kaibigan at apuradong nobyo. Sa katunayan ay may pasok pa si Aurora sa trabaho mamaya. Hindi niya rin naman alam kung makakapasok pa nga ba siya sa trabaho niya pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong araw. Hindi niya na nga nagawang magpaalam sa boss niya kanina na liliban siya ngayong araw para sana sorpresahin ang nobyo niya sa kaarawan nito. Kung alam niya bang mangyayaring lahat ng to, di sana hindi na sana siya nag-absent sa trabaho niya. Nang dahil sa labis na kalasingan, hindi niya na namalayang napadpad na siya sa dalampasigan. Hindi na rin naman siya nagtaka pa nang sandaling bumangga siya sa isang lalaki sa gitna ng paglalakad niya sa gawing yon. Natatawa niya itong binalingan ng tingin nang sandaling hawakan siya nito sa braso upang hindi siya mabuwal sa kinatatayuan niya. Miss, are you okay? Tanong ng binata. Base sa tono ng pananalita nito, mukhang lasing din ito tulad niya. Kaya naman hindi niya naiwasang matawa na lang na ikinakunot naman ang noon ng lalaking nasa harapan niya. Miss? Kapag ba sinabi ko sa'yo hindi ako okay, may magagawa ka ba? Natatawa niyang tanong na ikinakunot naman ang noon ng binata. I'm not okay, obviously. Sa halip na sumagot sa kanyang lalaki, wala itong ibang nagawa kung hindi ang mariin siyang pagmasdan. Medyo malalim ng gabi kaya naman hindi na rin nila gaanong maaninag ang mukha ng isa't isa. Bukod sa hindi naman bilog ang buwan ng mga oras na yon, wala rin namang ilaw sa lugar na iyon kaya naman naging pahirapan pa para sa kanilang dalawa ang aninagin ang mukha ng isa't isa. Na hindi sumagot sa kanya ang binata ay walang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang nangiti na lang na yumakap sa leeg ng binata. Hindi naman nanlaban ng lalaki kaya naman mas lalo lang siyang nangiti habang namumungay ang mga matang nakatitig sa malabo nitong mata. Balungkot ako ngayon. Gusto ko ng kasama. Pero wala akong mahingian ng tulong. Aniya bago nangingiting nagbaba ng tingin sa binata habang nananatili pa rin nakayakap sa leeg nito. Gusto ko na magpahinga. Kailangan mo nang matulog. Pahinga, gusto ko. Aniya bago muling nag-angat ng tingin dito at ngumiti na hindi malamang nito ginantihan. Do you mind? Dagdag pa niya bago siya tumingkayad at humalik sa labi ng lalaking nayayakap niya. Walang iba nagawa ang lalaki kung hindi ang gandihan lahat ng yakap niya.
Naramdaman ni Aurora ang marahang pagyakap ng malalaki nitong kamay sa maliit niyang bewang, kaya naman mas lalo niyang pinag-igihan ang paghalik dito. Sa mga sumunod na nangyari, hindi niya na nagawang kontrolin ang sarili niya. Hindi niya alam kung resulta ba ito ng alak na nainom niya o marahil ay pareho lang sila ng nararamdaman ng lalaking kahalikan niya ng mga oras na yon. Ang sabi ni Stella ay nandidiri raw si Mark sa kanya dahil berhen pa siya at ni minsan ay hindi man lang nagkaroon ng karanasan sa mga ganong klase ng gawain. Well, childish man para sa iba. Pero kung ito lang ang tanging paraan upang maipamukha niya kay Mark na hindi lang siyang kaisa-isang lalaki sa mundo, gagawin niya ito para lang makaganti rito. Sa totoo lang ay wala naman talaga siyang dapat na ikahiya kung berhen pa siya. Hindi niya alam pero tila ba may kung anong salita si Stella na nakapagpa-trigger sa kanya para gawin ang bagay na to. Tama lang ba ito? Masyado lang niyang pinupuwersang sarili niya sa mga bagay na hindi niya naman talaga kailangan gawin para lang may mapatunayan sa ibang tao. Ouch! Mahina niyang daing nang maramdaman ng kirot sa parting yon. Nahihilo pa siya ng sandaling nilingon niya ang kabuuan ng silid kung nasaan sila. Kung hindi siya nagkakamali, nasa loob sila ng isang exclusive suite na kung hindi siya nagkakamali ay parte pa rin ng resort kung saan siya nagpunta kagabi. Dahan-dahan niyang binalingan ang tabi niya at halos manlaki ang mga mata niya sa gulat nang may makitang may nakadapa sa tabi niya. Unti-unti niyang nilingon ang sarili niya sa ilalim ng duvet at halos maiyak nang maalala lahat ng nangyari kagabi sa pagitan nilang dalawa ng lalaking nakadapa ngayon sa gilid niya. Holy... Shh! Usal niya bago siya nagdesisyong umalis sa kama na yon. Well, wala naman siyang pinagsisisihan dahil ginusto niya namang mangyari ang bagay na yon. Hindi lang talaga siya makapaniwala dahil sa wakas ay may maipagmamalaki na siya kay Mark. May pagmamalaki nga bang talagang bagay na yon? Medyo malabo na sa kanya ang lahat dahil nga sa labis sa kalasingan kagabi. Ang tanging naaalala niya lang ng mga oras na yon ay may lalaki siyang nakilala sa dalampasigan bago sila nagdesisyong pumanhik sa hotel. Ang ilan sa mga naaalala niya ay medyo malabo na, kaya naman ang makita niya ang sarili niyang walang saplot na nakahiga sa gilid ng lalaking nakaniig niya kagabi, doon lang tila ba bumalik sa alaala niyang lahat. May nangyari sa kanila ng lalaking iyon. Sa lalaking hindi niya malang kilala, ngunit masasabi niyang hindi basta-basta. Umalis siya sa lugar na yon nang hindi malang ginigising ang lalaki na kaniig niya kagabi. Wala na rin naman siyang pakialam sa kung anong iisipin ng lalaking yon. Ang importante na lang para sa kanya ngayon ay ang makaalis sa lugar na yon nang hindi malang nagpapaalam sa lalaking yon. Bakit pa siya magpapaalam kung hindi naman nila kilalang isa't isa? Hindi na rin naman importante pa kung makilala niya man ang lalaking yon dahil natitiyak niyang iyon na rin naman ang una't huli nilang pagkikita at wala na rin namang susunod pa kung sakali. Huli ka! Mabilis na napatalon sa gulat si Aurora nang sandaling gulatan siya ng kaibigang si Melba. Bahagya itong natawa na makita ang pamumula ng mukha ng kaibigan. Kaya naman mas lalo ding nanaig sa kanya na dagdagan ng takot na makikita sa mukha ni Aurora ng mga oras na yon. Yari ka kay manager. Alam mo bang maghapon kanyang tinatawagan kahapon? Pero hindi mo malang sinasagot lahat ng tawag niya. Nang dahil sa'yo, nagkapatong-patong lahat ng trabaho namin. Sambit ni Melba bago niya marahang siniko ang kaibigan sa upuan nito. Ano? Wala ka man lang bang say, Aurora? Any last will bago ka pa man matanggal sa trabaho mo? May pinuntahan lang ako kahapon kaya hindi na ako nakapagpaalam sa inyo. Pinuntahan? Tanong ni Melba bago bahagyang natawa na ikinanguso naman ni Aurora. Anong pinuntahan? Kalat na sa buong bangko na kahapon ng 5th year anniversary niyong dalawa ni Mark. Alam yun ni manager, kaya hindi mo na kailangang maghanap pa ng bagong dahilan. Alam naming lahat kung saan ka talaga nagpunta kahapon, ano? Ang tanging paghandaan mo na lang siguro ngayon ay kung paano mong ipapaliwanag kay manager lahat ng... Ma'am Aurora, pinapatawag ka ni Ma'am Vanessa sa opisina niya. Putol lang isa sa mga katrabaho nila. Dahilan upang pabuntong hininga na lang siyang tumango rito. Natatawang lumingon si Melba sa kanya habang si Aurora naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Ilang segundo pa muna silang nagpatutsadahan ni Melba sa isa't isa bago siya nagdesisyong maglakad patungo sa opisina ng manager niya si Vanessa. May ilang taon na siya sa trabaho niya bilang bank teller kaya naman kilala na nilang isa't isa. Kilala niya si Vanessa bilang isang mabuting manager at leader na rin.
Madalas siya kung paggalitan at pagsalitaan ito pero tulad ng mga ginagawa nila, trabaho lang ito para sa kanila. Para rin naman ito sa ikauunlad nila kaya naman may minsan na rin hindi niya na rin pinipersonal lahat ng salita nito laban sa kanya tulad nila ngayon. Alam mo Aurora, ang dami mo ng kasalanan. Sabi ni Vanessa bago kunot noong bumaling ng tingin sa empleyado niya. Alam mo ba na pwede kang matanggal sa trabaho mo at sa posisyon mo nang dahil dyan sa ginagawa mo? Nag-a-absent ka na hindi man lang nagpapaalam. Neha-neho, wala kaming kaalam-alam ng mga katrabaho mo, Aurora. Yung totoo, mahal mo ba talaga ang trabaho mo? Mahal po, ma'am. Sagot niya rito. Kung ganun pala, bakit mo sinasayang oportunidad na to, Aurora? May bahid ng dismaya nitong sambit na ikinanguso niya na lang. Alam mo, simula nung napalapit ka sa nobyo mong yon, palagi ka na lang nawawala sa sarili mo. Palagi ka na lang nawawala ng oras sa trabaho mo. Magagawa ka bang buhayin ng lalaking yan kapag nawalan ka ng trabaho rito, Aurora? Nakayuho siyang umiling na ikinahinga naman ito ng maluwag. Aurora, iha. Sinasabi ko lang lahat ng to dahil nag-aalala ako sa'yo. Profesional ka, iha. Kaya sana magpaka-profesional ka naman. Mataas ang tingin sa'yo ng lahat, oh. Sasayangin mo pa ba? Hanggat maaari, wag mo na lang dalhin sa trabaho mo yung pakikipagrelasyon mo sa lalaking yan. Oo, gets kita, mahal mo siya. Pero magagawa ka bang pakainin ng pagmamahal niyang yan sa'yo? Maraming mawawala sa'yo kung hindi ka mag-aayos, iha. Mawawalan ka ng housing assistance, trabaho, allowance. Tingin mo ba maibibigay yun ng boyfriend mo kapag nagkataon? Hindi po. Aniya. Kaya nga, iha. Sambit nito bago ito bumuntong hininga at umupo na sa upuan niya. Tapos na tayo sa meeting ngayon, iha. Pero bago kita pakawalan, pwede bang mag-request ako sa'yo tungkol sa isang bagay? Ano po, ma'am? Baka pwedeng. Sambit ni Vanessa bago siya nag-iwas ng tingin kay Aurora at napanguso na lang. Baka pwedeng mag-lie low muna kayo ng boyfriend mo. Pakisabi na rin sa kanya na kung may problema kayong dalawa, kahit na anong problema, baka pwedeng sabihin mo sa kanya na sa bahay na lang kayo mag-usap. Hindi niya kailangan sumugo dito para lang magwala tulad ng ginawa niya kahapon. Nagpunta po rito si Mark kahapon? Gulat niyang sambit na ikinakunot naman ng noon ng manager niya bago tumango sa katanungan niya. Pero bakit daw po? Malay ko ba sa inyong dalawa? Aurora, hindi ko alam kung may problema ba kayong dalawa o ano. Kaya nga kita kinakausap ngayon dahil gusto kong makiusap sana sa'yo na hanggat maaari. Sa bahay niyo na lang tapusin at pag-usapan ng kung anumang pag-uusapan niyong dalawa. Huwag yung dadalhin sa trabaho lahat ng pag-aaway niyong dalawa. Okay? Sambit pa ni Vanessa na hindi kalaunan ay marahan niya ng tinanguan bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na yon. Sa mga sumunod na araw ay nagpatuloy lang si Aurora sa buhay na meron siya. Hindi na rin naman muling nagparamdam pa sa kanya si Mark kaya naman minsan ay nakakaramdam na rin siya ng kampante. Bukod kasi sa ayaw niya nang makita ang dating nobyo, natatakot din siya sa maaaring mangyari kung sakali mang maulit ang sinasabi ng mga kasamahan niya sa trabaho na ginawa ni Mark nung huling pumunta siya roon para sa kanya. Hindi niya alam kung ano magagawa niya kung sakali mang maulit muli ang bagay na yon. Kung sa bagay, ano pa nga bang gagawin ni Mark doon kung tapos na rin naman silang dalawa? Baka nga ngayon ay masaya na silang bumubuo ni Stella ng sarili nilang pamilya. Baka nga masaya na siya sa mag-ina niya ngayon. Mag-ina? Mabilis na umirap si Aurora sa hangin bago niya naramdaman ang biglaang pagkahilo na naramdaman niya magmula pa kanina. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy lang ang ganitong klase ng pakiramdam ni Aurora. Madalas siya kumakaramdam ng pananakit ng ulo, hilo, at kung minsan ay may umaabot pa sa puntong hindi niya na napipigilan ang sarili niyang masuka na lang. Okay naman siya. Wala naman siyang ibang sakit na nararamdaman, maliban na lang sa tatlong nabanggit kanina. Hilo, pananakit ng ulo, pagsusuka. May ilang beses na rin siyang hindi dinatnan kaya posible ring... no. Natawa niyang saan sa sarili bago siya napasandal sa pader at mabagal na napaupo sa sahig. No. Imposible. No! Natatawa niyang sambit hanggang sa ang ngiting nakaukit sa labi niya kanina ay unti-unting naglahot na palitan ng pangamba.
Dahan-dahan niyang naibaba ang pregnancy test na ginamit niya kanina at halos masabunutan niya ang kanyang sarili nang muli niyang makita ang dalawang pulang linyang naroroon. Hindi niya alam kung matatawa lang ba siya o ano. Pinaglalaroan ba talaga siya ng tadhana? Bakit sa dinami-rami ng taong pwedeng makaranas nito? Bakit siya pa? Aminin niyo man o sa hindi ay nakaramdam siya ng dismaya ngayon. Hindi para sa batang dinadala niya kung hindi para sa sarili niya. Hindi niya inaasahan na aabot sa puntong ganito pa lang mangyayari sa ginawa niyang pagkakamali. May isang buwan na ang nakalilipas. Hindi niya naman pwedeng idamay ang inosenteng bata na nasa sinapupunan niya dahil ginusto naman niyang nangyari sa kanilang dalawa ng estrangherong yon. Ni wala nga siyang alam sa kung ano nga bang tunay na katauhan ng lalaking yon. God, ni hindi niya man lang maalala ang mukha ng lalaking yon, kaya naman paano niya iyong hahanapin ngayon? Hahanapin? May balak ba siya? Ano? Gulat na sabi ni Melba bago niya tinutop ang sarili niyang bibig nang dahil sa labis na kaba sa balita ng kaibigan. Kung hiwalay na kayong dalawa ni Mark, ibig bang sabihin yan? Buntis ako. At hindi si Mark ang ama ng dinadala ko, Melba. Oh, edi, congrats? Patanong nitong sambit bago humalukip-kip sa harapan niya na ikinataas na lang ng kilay niya. Alam mo, Aurora, mas lalo lang talaga masisira ang buhay niyo ng batang dinadala mo kung si Mark ang ama niyan. Mas mabuti nang hindi siya ang ama ng dinadala mo kaysa sa... Aniya bago suminghap at muling umayos sa pagkakatayo sa harapan ni Aurora. So, sinong maswerteng lalaki na nakabingwit sa'yo? Sa totoo lang, gwapo ba? Tanong ni Melba na ani mo hindi pa makapaghintay sa kwento ng kaibigan. I'm sure na gwapo yan. Kasi hindi pwedeng hindi, no, Aurora? Hindi ako makakapayag. Magdadabog talaga ako kung ibinigay mo yung sarili mo sa mga adik sa kanto. Hindi ko gagawin yun, ano, Melba? Okay? Napipikong sambit ni Aurora sa kanya na ikinatawa niya lang. Oo, gwapo siya, pero one night stand lang. Sambit ni Aurora na ikinakunot naman ng noo sa pagtataka ng kaibigan niya. Hindi ko na alam kung nasan siya. Hindi ko man lang maalala ang mukha niya. At isa pa, hindi niya alam na may nabuo na bata sa pagitan naming dalawa. Ano? Gulat at pasigaw na tanong ni Melba. Dahilan upang mapabaling ng tingin sa kanila ang lahat ng naroon sa coffee shop kung nasaan silang dalawa. Ano? Ano, Aurora? Ano one night stand? Anong hindi alam? Hindi ko gets. Ihayaan mo muna kasi ako magpaliwanag bago ka mag-react, okay? Pakiusap ni Aurora sa kanya na ikinatango naman ni Melba. Tulad ng gustong mangyari ni Aurora, ginawa niya ang lahat ng makakaya niya para lang maipaliwanag kay Melba ang lahat. Nang marinig ang paliwanag ng kaibigan ay wala nang ibang nagawa si Melba kung hindi ang mapatango na lang dito. Binigyan niya ng isang tingin si Aurora na animong nakikisimpatsa siya sa nangyari sa kanya. Kaya naman walang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Ano nang balak mo sa bata niyan, Aurora? Tanong ni Melba na ikinabuntong hininga niya na lang. Hindi mo naman siya pwedeng palakihin ng walang ama. And knowing you, alam kong hindi mo siya mapapalaki ng ikaw lang mag-isa at walang sumusuporta sa'yo. Hindi ko rin naman siya pwedeng i-abort dahil siya lang naman ang meron ako, Melba. Aniya bago siya bumuntong hininga sa kinauupuan niya. Bubuhayin ko siya kahit na anong mangyari. Kahit na walang suporta at hindi ko makilala ang ama ng dinadala ko, bubuhayin ko pa rin siya. Kaya ko siyang buhayin ng ako lang mag-isa, Melba. Hindi ko kakayanin pumatay ng isang inosenteng sanggol dahil lang sa hindi ko siya hiniling. Ginusto ko to, diba? Kaya papanindigan ko to. Aniya. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Melba kung hindi ang mapatango na lang sa kanya. Si Melba ang naging saksi sa pagbubuntis ni Aurora sa anak niya. Siya ang naging katuwang ni Aurora ng mga panahong sinugod ang dalaga sa ospital dahil sa pagkakaroon ng sipon at trangkaso. Siya rin ang naging saksi sa kung paanong naghirap si Aurora sa morning sickness na palagi niya nang nararanasan tuwing umaga. Pakiramdam tuloy ni Aurora ay malaki nang naging perwisyo niya sa kaibigan, kaya naman hindi niya tuloy na iwasang magpasalamat na lang dito. Naging mahirap ang pagbubuntis ni Aurora sa anak niya. Ang sabi ng nanay niya noong mga panahong nabubuhay pa ito,
Nasa dugo nila ang hirap sa panganganak at yun ang dahilan sa kung bakit kaisa-isa lang siyang anak ng mga magulang niya. Simula nang mamatay ang mga magulang niya, wala na siyang ibang naging katuwang kung hindi ang sarili niya. Kaya naman ganito na lang ang tuwang nararamdaman niya simula nang malaman niyang buntis siya at dinadala niya ang anak ng estrangherong yon. Kung sino man ang lalaking yon, gusto niya magpasalamat dito dahil binigyan siya nito ng pagkakataong magkaroon ng anak at magkaroon muli ng bagong katuwang sa buhay niya. Kahit na aminin niyang disgrasya lang nangyari at hindi niya ginusto ang lahat ng ito nung una pa lang. Ni minsan na hindi pumasok sa isip niyang ipa-abort ang anak niya dahil hindi niya kakayanin ang bagay na iyon. Aksidente man o hindi, anak niya yon. Aksidente man o hindi, buhay yon. At aksidente man o hindi, inosente ang batang yon. Tanggal ka na, Aurora. Agad na nanlaki ang mga mata ni Aurora sa gulat. Kaya naman walang iba nagawa si Vanessa kung hindi ang dismayado na lang na mapailing sa sarili niya. Maging siya'y hindi kumbensito sa naging desisyon ng nasa taas, ngunit iyon ang bilin sa kanila. Wala rin naman siyang pwedeng tanggalin sa mga empleyado niya dahil very hands-on at bigay todo talaga ang lahat ng ito. Maliban kay Aurora, na madalas kung magkasakit at may 4 na buwan na rin ang pinagbubuntis nito. Pero ma'am, gamitin mo na lang tong opportunity na to para makapagpahinga, okay? Sambit ni Vanessa bago siya malungkot ng umiti kay Aurora na ikinayuko naman ito. Nagkaroon ng problema sa bangko, Aurora. At alam mo yan, milyon-milyon ang muntik nang mawala. Mabuti na lang at nagawa ng paraan dahil kung hindi, nasala ang lahat ng yan. Lahat tayo mapuputukan. Pero bakit ako lang po ang haharap sa consequences, Ma'am Vanessa? Kung tutuusin po, wala naman talaga akong kasalanan, hindi ba? Aniya sa pagbabakasakaling magbago pa ang desisyon ng manager nila. Ma'am Vanessa, nag-iipon po ako ng pera para sa panganganak ko. Alam niyo naman po na ito lang ang trabahong alam ko, di ba? Wala po akong ibang mapupuntahan. Pasensya na, Iha. Pero yun ang desisyon ng nasa taas. Wala ako sa lugar para magdesisyon ng para sa'yo, Aurora. Pasensya ka na talaga. Aniya, bago siya malungkot ng umiti sa dalaga at tuluyan nang umalis sa loob ng opisina niya. Walang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang manatili muna ng ilang minuto sa mesang iyon ni Vanessa bago siya nagdesisyong tuluyan nang lumabas at lahat halos sa mga katrabaho niya ay nakayuko sa kani-kanilang mga mesa. Lahat halos ay nanlulumo sa desisyon ng nasa taas. Kaya naman walang iba nagawa si Aurora kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Lumapit sa kanya si Melba at tulad ng mga katrabaho niya. Gulat at panlulumo agad ang mababaka sa mga mukha nito nang lumapit sa dalaga. Anong nangyari, Aurora? Tanong niya bago niya pinilit na hinanap ang mukha ni Aurora. Matatanggal ka raw sa trabaho mo? Kailangan. Bakit? Galit na sambit ni Melba na malungkot niyang inilingan. Aurora, buntis ka. Paano ka makakaipon ng para sa panganganak mo kung matatanggal ka sa trabaho mo? Paano ng anak mo kung ganon? Ako na sigurong bahala doon, Melba. Kapag natanggal ka sa trabaho mo, wala ka ng bahay na pwedeng tuluyan. Aurora, ano ba? Hindi mo man lang ba ipinaglaban ng karapatan mo? Iyon ang desisyon ng nasa taas, Melba. Hindi rin naman natin ginustong nangyari. Sambit ng isa bago bumaling ng malungkot ng tingin kay Aurora na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Ano nang balak mo niyan, Aurora? Saan ka na pupunta? Hindi ko alam. Aniya bagong umiti at hinima sa baby bump niya. Sa ngayon ay magpapaschedule muna ako ng test sa community clinic. Pagkatapos nun ay baka bumalik na muna kami sa probinsya para doon na muna ako magpatuloy ng buhay. Baka doon na rin siguro ako manganganak. At kapag naman sinuwerte, baka doon na rin ako maghanap ng trabaho para buhayin ang anak ko. Aurora. Okay lang ako, Melba. Aniya bago siya lumapit sa kaibigan at yumakap dito na ikinaiyak naman ito. Salamat sa lahat ng tulong, Melba. Hindi talaga kita makakalimutan. Bibisitahin kita kapag nagkaroon ako ng leave, Aurora. Pangako yan. Aniya habang patuloy sa mahigpit na yakap kay Aurora na ikinangiti naman ng dalaga. Malungkot si Aurora na magsimula siyang magdal sa baluta ng mga gamit niya sa apartment na tinutuluyan niya. Wala naman siyang gaanong gamit sa apartment na yon kaya naman hindi na siya napagod pa ng sandaling mag-ayos siya ng mga gamit na dadalhin niya pabalik ng probinsya. Tinapos lang din niya ang check-up niya sa doktor bago siya nagdesisyong bumiyahe pa uwi ng probinsya.
Ni hindi na rin pumasok sa isip niya na dumaan pa sa bangko dahil natitiyak niya hindi siya makakabiyahe kung makikita niya si Melba na umiiyak ng dahil sa pag-alis niya. May umabot pa sa puntong kinailangan niya pang takbuhin ang distansya niya mula sa terminal para lang makatipid ng pamasahe. Muntik pa siyang maabutan ng ulan kaya naman halos matisod pa siya sa pagmamadali para lang hindi maabutan ito at nang sa ganon ay hindi mabasa sa pagpunta niya sa paroroonan niya. Dahil nga sa wala na ang dati nilang bahay sa probinsya, naging pahirapan para sa kanyang makahanap ng kwartong pwede niyang rentahan nang makarating siya roon. "Iha, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng matandang babae na nakakita sa kanya sa gilid ng daan. Bahagya siyang tumingala sa maulap na kalangitan. Bahagya nang tumigil ang malakas na ulan mula pa kanina. Nandito lang siya sa pwesto niya ngayon dahil gusto niya muna sanang magpahinga kahit na ngayon lang. "Bawal po ba dito?" Tanong niya nang bumaling sa matandang babae at lumingon sa tindahang naroroon. "Pasensya na po, wala po talaga akong masisilungan sa ngayon. Naghahanap po ako ng kwartong pwede kong tuluyan sa ngayon." "Nako, basang-basa ka, Iha. Buntis ka pa tapos sumugod ka sa ulan. Baka magkasakit ka niyan." May bahid ng pag-aalala nitong sambit na ikinangiti naman ni Aurora. "Halika na muna dito at dito ka muna sa loob ng tindahan ko para naman makapagpatuyo ka ng katawan. Naku, baka magkasakit ka niyan at malagay pa sa alanganin ng kalusugan niyo ng anak mo." "Pasensya na po talaga, Manang." "Ikaw talaga," sambit nito bago siya nito hinatak patungo sa loob. Sa bahay ng matandang yun pa muna siya nanatili ng ilang araw. Mag-isa na lang sa buhay ang matandang yun at ang munting tindahan na lang nito ang kaisang bumubuhay sa kanya. Mahirap man para sa kanyang sitwasyon ay hindi niya naman kayang hayaan na lang si Aurora sa kalagayan niya. Kaya naman pansamantala niya muna itong kinupkop. Sa kabilang banda naman ay nakaramdam na rin ng hiya si Aurora kaya naman nang sandaling makahanap siya ng tiyempo, tsaka lang niya kinausap ang matandang ginang. "Nakausap ko po si Manang Esther at ang sabi niya po sa akin kanina ay may trabaho raw po siyang ibibigay sa akin, Manang." Sambit ni Aurora dahil ano pong bumaling ito ng tingin sa kanya nang may ngiti sa labi. "Ang sabi po niya sa akin ay may kakilala raw po siyang nangangailangan ng trabaho sa Nueva Ecija. Medyo liblib po ang lugar at okay naman daw po lahat ng magiging amo ko ron." "Okay na yun, Iha, ano? Pupuntahan mo pa ba?" Walang iba nagawa si Aurora kung hindi ang tipid ng ngumiti at ang baba ng tingin sa matandang babae. Sa totoo lang, nung una ay nagdadalawang isip pa siya dahil katulong. May pinag-aralan siya at nagtapos siya ng kolehiyo sa isang magandang paaralan. Pagkatapos ay mamamasukan lang siya bilang katulong. Hindi niya alam pero tila ba sobrang baba lang na makukuha at maiipon niyang pera para sa anak niya kung papasok siya bilang isang katulong lang. Nakakababa pero ano magagawa niya kung iyon lang ang kaya niya? "Mas okay na to, Iha. Alam kong hindi ka magsisisi sa naging desisyon mo." Sambit ni Esther nang sandaling inihatid niya ang dalaga sa terminal patungong Nueva Ecija. "Doon sa bahay na yon, hindi mo naman kailangan kumilos ng kumilos. Kayong dalawa lang na magiging amo mo ang tatao roon. May lilibre ka pa ng bahay at ng pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay ang makisama. Doon, kahit hindi ka gumalaw, sa sahod ka. Makakapag-ipon ka ng para sa panganganak mo. Mas okay na ron kaysa sa nakikitira ka kay Aling Claring. Wala ka na naiipon doon pagkatapos ay napapagod ka pa sa pagtulong sa kanya." Bahagyang umiwi si Aurora bago niya bahagyang hinaplos ang baby bump niya. Hindi niya alam pero tila ba nakaramdam siya ng comfort nang muli niyang maalalang hindi na nga pala siya mag-isa sa hamong to. May kailangan na siyang paglaanan ng oras at lakas. At kung ito lang ang tanging paraan na nakikita niya para lang may maipon na pera para sa panganganak niya, kahit na ayaw niya sa magiging trabaho niya, wala na rin siyang nagagawa pa kung hindi ang tanggapin ito. Ngayon lang naman at kapag nagawa niya ng kumilos, kapag nakapanganak na siya, aalis na rin siya roon upang maghanap ng mas magandang trabaho na pwedeng bumuhay sa kanilang dalawa ng anak niya. Kung hindi mo tinanggap ang trabahong to, wala ring tatanggap sa'yo dahil buntis ka at malapit na ring mga anak. Kung hindi mo talaga trip, kahit tiisin mo na lang na hanggang sa mga anak ka, wala ring tatanggap sa'yo ngayon dahil dyan sa kalagayan mo. Kahit papano, doon makakapag-ipon ka. Patuloy pa ni Esther. Hinatid lang siya ni Esther sa terminal at nang sandaling makasakay na siya sa bus, ay wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang mapahinga na lang ng malalim. Hindi niya alam kung paano nga ba siyang napunta sa sitwasyong to. Parang nung kailan lang ay masaya pa siya sa trabaho niya. Maganda pa ang takbo ng relasyon nilang dalawa ni Mark.
At si Stella pa rin yung nagiging sandigan niya sa lahat kumpara kay Melba. Parang kailan lang ay nasa kanya pa ang lahat. Pero tulad ng sinasabi ng iba, bilog ang mundo. May umaabot talaga sa puntong minsan ay nasa ibabaw ka at kung minsan naman ay nasa ilalim ka. Pwedeng nagsasaya ka ngayon, pagkatapos ay maghihirap ka sa dulo. Kahit na gano'n ay nagpapasalamat pa rin si Aurora dahil kahit na ganito ang nangyari sa kanya, kahit na papaano ay sanay na rin siya sa ganitong klase ng buhay. Sanay siyang pinagtatabuyan at lumalayo para lang mabuhay ang sarili. Sanay siya sa paghahanap ng magandang oportunidad kahit saang lupalo pa ng lugar yan. Hindi siya yung tipo ng babae na palaging umaasa sa mga taong tumutulong sa kanya. Sanay siya sa problema. Kaya heto siya ngayon. Nakatayo na mismo ang bahay ng taong pagsiservisyohan niya. Na kahit hanggang sa mga anak lang siya. Anong kailangan mo? Tanong na isang lalaki. Bahagyang numulang mukha ni Aurora lalo na nang makita niya ang taas na upa itong naglakad patungo sa gate nang walang ibang suot na saplot kung hindi ang itim nitong boxer shorts. Mabilis niyang tinanggal ang mga mata niya roon bago lumingon sa lalaki ngayon ay abala na sa pagbubukas ng gate para sa kanya. Anong kailangan mo, miss? Tanong ng lalaki sa kanya habang may hawak na cellphone. May kailangan ka ba? Sino hanap mo? Hinahanap ko po si Sir Warren. Ako po pala si Aurora Veronica at ako pong ipinadala ni Manang Esther para pumalit sa kanya rito. Aniya sa maliit na tono na ikinakunot naman ng noon ni Warren. Medyo nahuli lang po ako ng ilang minuto dahil traffic po sa biyahe. Ikaw ba yung bagong katulong? Kunot ang tanong ng lalaki na kinakabahan niyang ikinalunok. Bumaba ang tingin nito sa nakaumbok niyang tiyan bago muling bumaling sa nahihiyang dalaga. Buntis ka. Sigurado ka ba na kaya mong magtrabaho bilang katulong dito? Yes sir. Kakausapin ko lang si Esther for verification. Ang sabi ko kasi sa kanya, healthy, hindi. Putol niya yung sambit bago siya umiling sa sarili niya at agad na binuksan ng tuluyan ng gate para papasukin ang dalaga. Sige, pumasok ka na pero hintayin mo ako sa may salas. May tatawagan lang ako. Aniya bago niya pinagmasdan ng dalaga na maglakad patungo sa mansyong yon. Medyo malaki ang bahay kaya naman hindi na iwasan ni Aurora ang mamanghala lang. Medyo may pagka-Spanish style ang exterior nito. Kaya naman halos malaglag ang panga ni Aurora sa labis sa pagkamangha. Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Warren kung hindi ang tawagan ng dati niyang katulong na si Esther para lang questionin ang tungkol sa iniutos niyang hindi malang nito nagawa ng maayos. Hello, sir? Ang sabi ko, bata at healthy, hindi buntis, Esther. Tingin mo ba makakagawa to ng maayos dito kung nagdadalang tao? Ang akala ko ba'y tutulungan mo ako bago mo ako iwanan dito, Manang? Aniya dahilan upang bahagyapang matawa si Esther sa kabilang linya. Sabihin mo nga sa akin, Manang, utos ba to ng mga magulang ko para pahirapan niyo ako ng ganito? Hindi naman sa ganon, iho. At isa pa, kilala ko naman si Aurora bilang masipag na dalaga. Warren, ngayon lang yan, dahil buntis yan. Pero kapag nanganak na yan, tsaka mo na lang maiintindihan lahat ng sinasabi ko ngayon. Pangako, iho, masipag yan si Aurora. Hindi mo na siya kailangang utusan dahil kusa yang kumikilos. At isa pa, wala akong pwedeng pagkatiwalaan sa'yo rito bukod sa kanya. Sambit ito na ikinahinga niya ng malalim. Kung gusto mo, pwede naman kitang hanapan ng bago. Pero bigyan mo muna ako ng 1 hanggang 2 linggo para... Ay, hindi na kailangan, Manang. Ha? Okay na ako sa babaeng inirecommend mo, Manang. But make sure na walang bad record to, ha? Okay? Bili niya rito na natatawa naman itong tinanguan sa kabilang linya. Walang ibang nagawa si Warren kung hindi ang kunot noong maglakad patungo sa salas kung saan tahimik lang na naghihintay ang dalawa. Bahagya siyang napahinga ng malalim nang muli niya makita ang tiyan nito. Alam ba ng asawa nito na namamasukan ng asawa niya bilang katulong sa bahay niya? At bakit nga ba siya naghahanap ng trabaho ngayon kung buntis siya? Hindi ba't kung tutuusin dapat nasa bahay lang siya at nagpapahinga hanggang sa mga anak siya? Pasensya na sa paghihintay, Miss Veronica. Kinausap ko pa si Esther. Sambit ni Warren dahilan upang umayos ang pagkakaupo si Aurora at bahagyang namulang sandaling umupo si Warren sa sofang kaharap niya. Kailangan ko kasi ng kasambahay ngayon dahil nga sa umalis na si Manang Esther. Actually, hindi ko naman talaga kailangan ng kasambahay. Ang kailangan ko lang ay cook. But since ikaw ang na-refer ng dati kong kasambahay at malaki naman ang tiwala niya sa'yo, tingin ko okay ka na sa akin. Marahang tumango sa kanya si Aurora tahimik na lang na nangiti.
Dito sa bahay ko, wala kang ibang gagawin kung hindi ang magpunas-punas lang. Kung kinakailangan mo magluto, magluto ka. Kaya ko namang magluto ng para sa sarili ko. So overall, magluluto ka lang para sa'yo. Dito sa bahay ko, tayong dalawa lang. So, kung nakakaramdam ka ng pagkaila ngayon pa lang, burahin mo na yan. Mabait naman akong tao, Aurora. Hindi mo naman kailangang matakot sa akin. Kaya kita tinanggap dito sa bahay ko. Sambit ni Warren. Maraming ipinaliwanag sa kanya si Warren na marahan niyang tinanguan na lang. Hindi niya alam kung tama bang hindi siya mailang dito. Sa katunayan na ito pa lang ang kauna-unahan niyang karanasan na makapagtrabaho sa iisang bahay kasama ng magiging amo niya, kaya naman minsan ay hindi niya rin naiiwasang makaramdam ng pagkailang. Ilang beses niya mang tanggalin sa isipan niya iyon ay hindi niya rin magawa dahil naririto si Warren. Magkasama sila sa loob ng iisang bahay ng lalaking makakasama niya sa loob ng ilang buwan. Kahit sino naman ay maiilang, hindi ba? Gwapo si Warren at isa yon sa mga bagay at dahilan sa kung bakit siya nakakaramdam ng pagkailang dito. Noong una ay naiilang siya lalo na nang makita niya itong tanging boxer shorts lamang ang kaisa-isang nagtatago sa kaubdan nito. Pero sa mga sumunod na araw ay masasabi niyang kahit na papaano ay unti-unti na rin siyang nasasanay sa boss niya. If you don't mind, pwede ba ako magtanong sa'yo, Aurora? Tanong ni Warren na animong hindi na nagawang pigilin pa ang sariling na questionin ng dalaga. Alam ba ng asawa mo na nagtatrabaho ka rito bilang kasambahay ko? Hindi naman sa nangingialam ako, ha? Pero hindi ba dapat ay nananatili ka na lang sa bahay para magpahinga ka at mag-relax? Hindi mo kailangang magtrabaho rito, lalo na kung nasa ganyang kalagayan ka. Baka magkasakit ka pa at magkaroon pa ng problema ang anak mo. Okay lang po ako, sir. Aniya bago siya bahagyang napanguso at muling naalala ang lahat ng nangyari sa kanya. At saka wala po akong asawa kaya alam kong wala rin pong maghahanap sa akin kung nandito man po ako. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Warren na animong naguluhan pa sa sinabi niya. Anong wala kang asawa? Gumuwi si Aurora at hindi yun nakatakas sa paningin niya kaya naman bahagya pang napaangat ang kilay niya. Ibig bang sabihin nun ay hindi pa kayo kasal ng boyfriend mo? So live-in kayong dalawa. Wala rin po akong nobyo, sir. Sagot ni Aurora. Bago nahihiya at tumumulang mukhang nagbaba ng tingin sa kinauupuan niya. Sa totoo lang po, sir, hindi po talaga ako komportable na pinag-uusapan ng tungkol sa amin ng anak ko kaya... Oh, okay then. I'm sorry. Sambit ni Warren bago siya nahihiyang tumango sa dalaga na ikinaiwas naman ito ng tingin. I'm sorry for asking. Hindi ko naman alam. Hindi ko rin naman mapigilan ang sarili ko kaya natanong ko lang. Sige na at magpahinga ka na sa kwarto mo. Aniya na nahiya naman itong ikinatango. Marunong namang makisama si Aurora kaya naman kahit na papaano ay naging komportable na rin si Warren sa kanya sa mga sumunod na araw. Aminin niya man o sa hindi ay may angking kagandahan ng dalaga. Kaya naman may minsan niya na rin itong lihim na pinagmamasdan mula sa malayo. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba interesado siya sa dalagang yon kahit na wala pa siyang isang linggo sa pamamasukan niya bilang katulong sa bahay ni Warren. Silang dalawa lang ang tao sa bahay na yon kaya naman silang dalawa lang din ang nag-uusap. Doon lang binanggit ni Warren kay Aurora na dati niyang kasambahay ang matandang babae na nag-refer sa kanya. Kaya naman bahagya na lang napanguso si Aurora sa kinauupuan niya habang nakikinig sa kwento ng binata. Mabait si Warren. Kahit na minsan na rin niya itong kinainisan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba may pagkakataong umiinit ang dugo niya kay Warren. Kahit kung tutuusin ay wala naman siyang karapatan para kagalitan ito. Gayong ito ang amo niya. Ito ang boss niya. At ito ang lalaking nagpapasweldo sa kanya. Kahit na wala siyang ginagawa sa bahay na ito. Ayusin mong trabaho mo, Aurora. Inis niyang sambit sa sarili niya bago niya nilapat ang water hose sa pasong hindi pa niya nadidiligan ng mga oras na yon. Kapag kinagalitan ka ni Warren at pinalayas ka ng wala sa oras sa bahay na to, wala ka ng ibang mapupuntahan pa. Hindi ka pwedeng manganak sa daan, okay? Hindi pwede. Gawin mong lahat ng to para sa anak niyong dalawa ng walang hiyang lalaking yon. So, may problema kayo ng boyfriend mo? Sambit ng isang boses sa likuran niya, dahilan upang nagugulat niya itong binalingan ng tingin. Nang dahil sa ginawa niyang paglingon dito ay mabilis na natilamsikan ng tubig mula sa hose ang damit na suot ni Warren. Bahagyang nabasa ang mukha niya nang dahil sa nangyari, kaya naman mabilis pa siyang napapikit at napaiwas mula sa dalaga
na ikinalaki naman ang mga mata ni Aurora bago niya pinatay ang water hose. Hala, sir, sorry po! Sambit ni Aurora bago muling uminit ang ulo niya. Bakit iinit? Dahil hindi naman siya mababasa ng tubig kung hindi lang siya nanggugulat. Aminin niyo man o sa hindi ay deserve ni Warren yon dahil hindi naman mangyayari sa kanya yon kung hindi lang siya nakikiisyoso sa pwesto niya. Bakit kasi nandyan ka? Singhal ni Aurora sa kanya dahilan upang taas kilay na lumingon si Warren sa kanya nang matapos siyang punasan ng mukha sa nangyari. Hindi ka naman mababasa kung hindi ka basta-bastang sumusuot sa kung saan-saan. Excuse me? Natatawang sabit ni Warren na ikinanguso niya na lang. Are you blaming me? Sinisisi mo ba ako sa ginawa mo? Hindi ba obvious? Sambit ni Aurora bago niya padabog na kinuha ang hose at umalis na sa lugar na yon. Naiwan si Warren sa kinatatayuan niya habang pinagmamasdan si Aurora na padabog na kinaladkad palayo roon ng water hose na dala niya. Hindi niya alam kung bakit ngunit bahagya na siyang natawa mula sa kinatatayuan niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya sa kung bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon. Kung tutuusin ay may karapatan siyang magalit at tanggalin sa trabaho niya si Aurora pero hindi niya alam. Hindi niya alam kung bakit sa halip na inis at galit ang maramdaman niya, tuwa at pagkabigla ang nararamdaman niya ngayon. Nababaliw na nga bang talaga siya? Sir, gusto ko po sanang humingi ng paumanhin sa ginawa ko kanina. Sabit ni Aurora nang sinadya pa siya nito sa study room na lihim namang ikinaangat ng labi niya. Hindi po dapat kita sinisi dahil akong may kasalanan ng... God, Aurora, you don't have to. Natatuwang sabit ni Warren dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Aurora. Lutuan mo na lang ako ng dinner na makabawi ka sa akin. Ako naman ang may kasalanan sa nangyari. Pero since nandito ka na para akuin ang bagay na yon, then... Sino ba naman ako para tanggihan ang paumanin mo, diba? Lutuan mo na lang ako ng hapunan at nang magkaayos na tayo. Oh, okay po, sir. Sambit niya bago namumulang mukha niyang umalis sa lugar na yon. Kinabukasan ay naging maayos naman ang trato nila sa isa't isa. Tulad ng nakagawian ay naroon naman sa garden si Aurora upang magdilig ng halaman, habang si Warren naman ay nasa study room niya upang gawin lahat ng mga trabahong iniatang sa kanya ng mga magulang niya. Kasalukuyang nasa Amerika ngayon ang mga magulang niya. Sa katunayan nga lang ay dapat nasa Amerika na rin siya ngayon upang doon na tumira. Ang kaso nga lang ay wala sa loob niyang iwanan ng Pilipinas dahil naririto ang lahat ng negosyo nila. Naririto ang kumpanyang noong una pa lang ay dapat niya nang binigyan ng atensyon. Palibasa kasi hindi na importante sa mga magulang niyang kumpanyang yon dahil kabi-kabila ng mga negosyo nila sa ibang bansa. Kung hindi lang talaga siya sentimental na tao tulad ng iba, di sana'y sinamantala niya ng offer ng mga magulang niya noong una pa lang na tuluyan na nga mag-migrate sa ibang bansa tulad nila. Siya lang itong pilit na may hinahanap kahit na alam niya man na sa sarili niyang wala na siyang pag-asa na mahanap ang babaeng yon. Ang babaeng nagparamdam sa kanya ng tahimik at payapang gabi kahit na isang beses lang silang nagkasama ng gabing yon. Hindi niya may tatangging isa rin yon sa mga dahilan kung bakit ayaw niyang tanggapin ang offer ng mga magulang niya na tuluyan na ngang manirahan sa ibang bansa. Hindi niya alam pero tila ba may kakaiba sa babaeng yon na gusto niyang maangkin ng paulit-ulit. Masabi niya lang sa sarili niyang kanya ito at pagmamayari niya ang misteryosong babaeng yon. Sa lahat ng mga babaeng naging karelasyon niya buong buhay niya, sa babaeng yon lang din natuon ang atensyon niya. Ang babaeng yon lang ang gumising sa natutulog niyang puso. Ang babaeng yon lang din ang nakakuha sa atensyon niyang matitiyak niyang ginto para sa ibang tao. Nasaan na kaya ang babaeng yon? Kung sakali mang mag-cross ang landas nating dalawa, magiging akin ka pa rin kaya? Aniya bago niya muling inalala ang tattoo nito sa binte na animong nagmarka na rin sa alaala niya. Iyon lang din ang naging palatandaan niya sa sarili dahil kung hindi dahil sa tatong yon, marahil ay tuluyan na rin naglaho sa alaala niya ang malabong mukha ng babaeng yon. Kung hindi lang ba siya lasing ng mga panahong yon, at kung nasa tama lang ba siyang katinoan ng mga oras na yon, marahil ay hindi niya na hinayaan pang makaalis ang babaeng yon. Kung pwede nga lang ay baka matagal niya nang tinali ang babaeng yon sa kasal at nasa ganon ay hindi na nga ito tuluyan nakatakas sa mga kamay niya. Wala siyang pakialam kung mahal man siya nito o hindi. Ang importante lang para sa kanya ay hindi na ito muling makatakas sa mga kamay niya tulad ng ginawa nito noon. Pagkatapos siya nitong pagsawaan, tsaka lang siya nito tatakasan.
Nawala sa babaeng yon ang isip niya nang sandaling tumunog ang cellphone niya sa mesa. Inaantok niya itong dinampot at sinagot ng walang pag-aalinlangan. Alin man lang kasi sa dalawang may posibilidad na tumawag sa kanya ng mga oras na yon. Ang sekretarya niyang walang ibang ginawa kung hindi ang magtrabaho o hindi naman kaya ang mga magulang niyang paulit-ulit kung baguhin ang desisyon niyang manirahan sa bansang ito. Mataas na ang sikat ng araw sa labas. Sa halip na mag-almusal ay naroon siya sa kwarto niya at walang ibang ginagawa kung hindi ang lunurin ng isip niya sa kakaisip sa babaeng yon. Kung hindi niya pa man sinagot ang tawag ni Manang Esther, ay hindi pa siya babangon sa kinahihigaan niya. Warren, papunta na riyan ang mga magulang mo. Bungad nito na nakapagpalaki sa mga mata niya sa labis na gulat. Naririto ang mga magulang niya. Mabilis siyang umalis sa pagkakahiga at mabilis na sumilip sa bintana. Halos mapamura pa siya sa sarili nang makita niya kung paanong pinagbuksan ng gate si Aurora sa baba ang mga magulang niyang ni hindi man lang yata nagpaalam na uuwi ngayon sa Pilipinas at dediretso agad dito sa bahay niya sa Nueva Ecija. Abala sa pagdidilig ng halaman si Aurora ng mga oras na yon nang marinig niya ang doorbell mula sa gate. Marahan niyang pinatay ang water hose bago siya nagdesisyong magtungo roon upang pagbuksan ng gate ang dalawang mag-asawa na ngayon ay mariin ang nakatitig sa kanya mula sa labas. Good morning po, ma'am, sir. Aniya bago niya binuksan ang gate nang may ngiti sa labi. Sa katunayan ngay wala namang nabanggit sa kanya si Warren na may bisita nga siya ngayong araw. Ayaw niya namang maging bastos sa dalawang matandang nakangiti at nakatitig na ngayon sa kanya, kaya naman sa halip na hayaan ito sa labas ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang tuluyan na nga itong pagbuksan ng gate. Tuloy po kayo. Hindi na nagawang tapusin pa ni Aurora ang sasabihin niya nang mabilis siya nitong niyakap na halos ikalaki ng mga mata niya. Sa kabila naman ay walang ibang nagawang matandang lalaki kung hindi ang mangiti na lang habang nakatitig sa kanilang dalawa ng asawa niya na ngayon ay nakayakap pa rin sa dalaga. Ikaw siguro ang nobya ng anak ko, no? Sambit ito na ikinakunot ng noon ni Aurora. Yun talagang si Warren. Ako! Bumaling siya sa asawa at bahagyang natawa. Masyado talagang malihim ang batang yon. Kung hindi pa man natin siya binisita rito sa Pilipinas, sabay hindi pa natin malalaman na may asawa na pala siya at buntis na siya sa anak na lang dalawa. Naku ma'am, nagkakamali po kayo. Mama, Papa! Sambit ni Warren bago siya nagmamadaling nagtungo sa gilid ni Aurora. Anong ginagawa niyo rito? Agad na nalaki ang mga mata ni Aurora lalo na nang sandaling maramdaman niya ang kamay ni Warren na gumagapang sa bewang niya. Sinundan niya iyon ng tingin bago siya naguguluhang bumaling ng tingin kay Warren na hindi naman lumingon sa kanya. Narinig niyang tumawa ang matandang babae na nasa harap niya kaya naman bumaling siya ng tingin dito. Ikaw naman, iho, hindi mo naman sinabi sa amin na may asawa ka na pala at magkakaroon na pala kami ng apo ng daddy mo. Sambit ng ginang bago ngumiti kay Aurora na bahagyang namutla. Nako, Agad na nakagat ni Aurora ang sarili niyang dila, lalo na nang maramdaman niyang hinigit siya sa bewang ni Warren. Kunot na umuli siyang bumaling ng tingin dito, habang si Warren naman ay mababakas na sa mukha na pressured na sa lahat ng nangyayari ngayon. Hindi niya matukoy kung paano niya nga bang tatakasan ang tagpong ito. Matagal nang gusto ng mga magulang niya na mag-asawa na nga siya at nang sa ganon ay magkaroon na rin sila ng apo. At ngayon na naririto na sila at nahuli na sila sa sitwasyong iyon, hindi niya na alam ang gagawin niya. Ito na lang din ang nakikita niyang dahilan para lang tantanan siya ng mga magulang niya. Kaya naman kahit nalabag sa kalooban ni Aurora ang mga mangyayari, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang patahimikin ito sa pag-amin sa pamamagitan ng paghigit sa bewang nito na naging epektibo naman. Yes, Mama. Actually, hindi pa pero malapit na. Hindi lang nagawang pigilan ng sarili kaya eto ngayon. Natatawang biro pa ni Warren patungkol sa pagbubuntis ni Aurora na ikinapula ng mukha ng dalaga sa pagkapahiya. Kayo naman, bakit kasi biglaan naman ang pagpunta niyo rito? Hindi tuloy namin na paghandaan ng misis kong pagbisita ninyo. Ikaw kasi, bihira ka lang kung tumawag sa amin ng daddy mo. Sagot ng ginang bago siya ngumiti kay Aurora na pilit naman itong ginantihan. Kung hindi pa man kami bumisita, hindi mo pa sasabihin sa amin na magkakaroon na pala kami ng apo. Dagdag pa nito. Pumasok na po muna tayo sa loob at medyo mainit ang sikat ng araw. Sambit ni Aurora na tinanguan naman nila. Hinayaan pa muna nilang magpahinga sa sala sa mag-asawa bago nagdesisyon ng dalawa na magtungo sa kwarto ni Warren upang doon mag-usap.
Ayaw mang magalit ni Aurora, hindi niya na rin napigilan ang sarili niya dahil kahit na sino naman ay magugulat. Hindi ba? Anong ibig sabihin nun, Warren? Aniya na hindi na makapagpigil pa. Anong asawa? Hindi kita asawa. Wala na tayong magagawa, Aurora. Nandito na tayo. Sabit ni Warren bago pabalik-balik na naglakad sa kinatatayuan niya na anibong hindi na alam kung anong uunahin sa mga pumapasok sa isip niya. Let's just pretend, Aurora. Hayaan mo na't hindi rin naman sila magtatagal dito. May bahay sila sa Maynila, so I'm sure na dun sila mananatili sa ngayon. Kapag umalis sila, tsaka lang tayo bumalik sa kanya-kanya nating mundo, okay? Pero, dadagdagan kong ipon mo kung gusto mo. Napapikit na sambit ni Warren dahil sa frustration na hindi naman sinagot ni Aurora. Kahit ngayong araw lang, Aurora. Kahit ngayong nandito lang silang dalawa. Ang litanyang yon ni Warren ang pinanghawakan ni Aurora sa mga sumunod na oras. Ang buong akala nga nila ay matatapos ng pagpapanggap nilang yon ang araw ring iyon. Ngunit nagkamali sila sa inakala nila dahil dito kami mananatili hanggang sa mga nakang misis mo, iho. Sambit ng daddy niya na ikanalaho ng ngiti nila sa isa't isa. Humigpit ang hawak ni Aurora sa kamay ni Warren kaya naman walang ibang nagawa si Warren kung hindi ang mapasinghap na lang. Bumaling ng tingin sa kanilang mag-asawa. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang gantihan na lang ang ngiti ng dalawa. Gusto naming makita muna ang apo namin bago kami bumalik sa Amerika. Siyempre, kaisa-isang anak lang namin tong si Warren. Kaya gusto namin, naririto kami sa pagsilang mo sa apo namin, iha. Sambit ng nanay niya, bago ngumiti sa kanya na peke niya lang nanginitian. Muli silang bumalik sa kwarto ng gabing yon. Sa master's bedroom natutulog ngayon ng mag-asawa, kaya naman wala silang ibang pagpipilian kung hindi ang matulog sa kwarto ni Warren. Hindi nila magawang ilipat ngayon ang mga gamit ni Aurora mula sa maid's room, kaya naman walang ibang suot ngayon si Aurora kung hindi ang kaisa-isang roba na pinahiram ni Warren sa kanya kanina. Ano nang plano natin ngayon, Warren? Tanong ni Aurora sa kanya nang nagdesisyon silang humiga sa kani-kanilang tulugan para sa gabing yon. Si Warren nasa sofa at si Aurora naman nagagamit sa kama niya. Umupo si Aurora sa gilid ng kama habang wala namang ibang nagawa si Warren kung hindi ang malalim na lang na mapaisip sa kinatatayuan niya. Hindi pwede manatili tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko kaya magpanggap at isa pa, mga magulang mo sila. Isipin mo na lang mararamdaman nila sa oras na malaman nilang hindi naman talaga ikaw ang ama ng dinadala ko. Hindi ko alam, Aurora. Wala akong ibang maisip sa ngayon. Sambit na lang ni Warren na ikinahinga niya na lang ng malalim. Maliban na lang sa isang bagay. Bagay na ano? Pretend to be my wife. Babayaran kita ng 500,000 piso kapag natapos ng lahat ng to. Sambit ni Warren bago mumaling ng tingin sa kanya. Since naririto na rin naman tayo, wala na tayong ibang magagawa pa kung hindi ang sakyan na lang lahat. Pretend to be my wife. Ako nang bahala sa'yo sa lahat. Since wala ka rin namang ibang mapupuntahan, tanggapin mo na lang ang offer ko sa'yo ngayon. Dagdag pa niya. Dahil nga sa naipit na siya sa sitwasyong yon, wala nang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa kinauupuan niya habang masusing pinag-iisipan ang sinabi ni Warren. Bandang huli wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang pumayag na lang din. Sa mga sumunod na araw ay naging maganda naman ang takbo ng lahat. Medyo sweet si Warren sa kanya lalo na sa tuwing nakaharap ang mga magulang nito. Ngunit sa tuwing wala naman ang mga ito, normal lang naman ang trato nila sa isa't isa. Gentleman si Warren at hindi iyon maipagkakaila ni Aurora. Sa katunayan nga hindi niya maiwasang makaramdam ng inggit sa kung sino man ang babaeng makakatuluyan ni Warren sa hinaharap. Kung sino man ang babaeng yon, hangad niyang makakabuti para sa pagsasama nilang dalawa ni Warren sa oras na matapos ang lahat ng ito. May 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Aurora nang sandaling magdesisyon ng mag-asawa na samahan siya sa check-up nito linggo-linggo. Gusto nga nilang pagalitan si Warren dahil may 2 buwan na rin ang nakalipas simula nang huling magpa-check up si Aurora sa Maynila. Sa Maynila pa iyon at nakasaad din sa form na sinulatan niya noon na walang kasama si Aurora ng mga panahong iyon. Kaya naman si Warren ang nakatanggap ng mga pangaral na hindi naman talaga dapat siyang tumanggap nung una pa lang. Iharap mo sa kanyang ex mo pagkatapos ng lahat ng to, ha? Sambit ni Warren na ani mo nagbabanta na tinawanan na lang ni Aurora. Sa mga araw na lumipas ay walang ibang nagawa ang nanay ni Warren kung hindi ang bantayan si Aurora.
Hindi niya maipagkakailang unang tingin niya palang kay Aurora ay nagustuhan niya na ito. Naging vocal din naman siya sa mga nararamdaman niya para sa dalaga. Kaya naman walang ibang naramdaman si Aurora kung hindi tanging saya lang sa puso niya. Wala ka bang ibang naging cravings nung una, Iha? Tanong nito nang sandaling dalhan siya nito ng prutas sa salas. Alam mo na mga pagkaing nagugustuhan mo nung nagsisimula ka pa lang sa paglilihi sa anak mo. Nakangiti niya pang paliwanag na ikinangiti naman ni Aurora. Hindi naman po ako naging maselan sa pagkain. Pero nung una po palagi po akong bumibili ng dalanghita sa bayan. Binabalatan ko lang po pero hindi ko naman po kinakain. Sagot niya na bahagya naman itong kinatawa. Nako, usal nito nang initian niya lang. Siguro'y palagi kayo nag-aaway ni Warren niya nung naglilihi ka noon, ano? Opo? Kasi diba pinapabili mo siya ng dalanghita sa bayan pero hindi mo naman kinakain. Sambit nito na ikinatawa niya naman. Nako, sa totoo lang po very hands-on po sa pagiging tatay ang asawa ko. Minsan nga po, siya na po mismo nagvo-volunteer. Hindi ko pa nga po alam kung talagang gusto niya lang po ba talagang may contribution sa pagbubuntis ko o gusto lang pong tumakas dahil madalas ko siyang awayin nun. Pagsisinungaling niya pa, para lang may papag-usapan silang dalawa. Alam niya na maiinis si Warren sa kanya dahil sa pagbuo niya ng kwento pero may magagawa ba siya? Ginagawa niya lang ito para mailigtas ang sarili nila. Dapat nga'y magpasalamat pa siya dahil kahit wala naman talaga silang relasyon, nagagawa niya pa rin ang kwento lahat ng gustong malaman ng nanay niya. Hindi niya lang iniligtas ang sarili niya dahil iniligtas niya silang dalawa sa ginagawa niya ngayon. Nagpatuloy lang ang nanay ni Warren sa pagkukwento sa kanya sa kung ano nga ba si Warren nung maliit pa ito. Sa katunayan na wala naman talaga siyang interes ng una pero nagbago ang lahat nang sandaling banggitin ito sa kanya na pareho lang sila ng pinagdilihian noon nung ipinagbubuntis niya pa lang binata. Sana nga hindi magmana ng anak niyong dalawang pagiging mainitin ng ulo ng lalaking yon. Dahil kung hindi, nako! Sambit nito na sabay nilang tinawanan. Unti-unting bumaba ang mga mata nito sa bestidang suot ni Aurora at halos mapangiwi na lang na makitang halos basahan na ang kulay nito para sa kanya. Bumaba ang mata ng nanay niya sa tato na lumislis kaya naman bago pa makita ng nanay ni Warren ang kabuuan ng tattoo na yon, mabilis niya nang inayos ang bestida niya. Sa susunod mag-shopping tayo ng para sa mga clothes ng apo ko. Sambit nito. At para na rin sa damit mo. I can't believe na hinahayaan ka ng anak kong pagsuotin ng mga ganyang klase ng damit. Sa kabutihang palad ay hindi rin naman ito kwenesyon ng tungkol sa tattoo na nakita niya sa binti nito. Kaya naman kahit na papaano'y nakahinga pa rin ng maluwag si Aurora. Sa kabilang banda naman ay nakita ng ginang ang tattoo na yon, ngunit sa halip na questionin ng dalaga ay mas minabuti niya na lang na manahimik. Ayaw niya sa mga babaeng may tattoo, pero sa tingin niya ay exception na roon si Aurora. Ganon niya kagusto ang dalaga. Kaya naman kahit na ayaw niya sa mga babaeng may tattoo, mas minabuti niya na lang na magbulag-bulagan pagdating kay Aurora. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Warren habang abala sa pagtatanggal ng necktie sa suot niya. Hindi ka man lang ba pinagod ni Mama? Baka siyang napagod dahil puro siya kwento ng tungkol sa'yo. Sambit ni Aurora na marahang tinawanan naman ni Warren. Kamusta ang meeting? Ayos naman ba? Naayos na lahat. Ako pa ba? Biro niya bago siya napahinga ng malalim. Aminin niya man o sa hindi, unti-unti na siyang nasasanay sa ganitong klase ng setup nilang dalawa. Mag-iisang buwan na silang ganitong setup kaya naman hindi niya na rin naiwasan ang sarili niyang masanay. Alam niyang pagkukunwari lang ang lahat ng ito kaya naman minsan ay gusto niyang pagalitan ng sarili dahil mistula bang tinutotoo niya na ang lahat. Anong ibig sabihin ito? May gusto na ba siya sa dalaga? Wala namang asawa si Aurora kaya sa tingin niya ay okay lang kung sakali mang matuloy ang pagpapanggap nilang to. Handa siyang magpakatatay sa dinadala ng dalaga kung gustuhin man ito. Wala siyang problema sa bata dahil kahit na hindi ito sa kanya, kapag mahal siya ng dalaga at kapag nalaman niyang may gusto na rin ito sa kanya, ituturing niya na ring anak ang dinadala nito. Wala na siyang pakialam sa babaeng naka one night stand niya noon dahil para sa kanya, si Aurora na ang gusto niyang makasama ngayon. Gabi na. Puna ni Aurora bago siya nagdesisyong umupo sa bakanting sun lounger na katabi ng inuupuan ni Warren. Hindi ko alam na umiinom ka pala ng alak. Pampatulog lang at hindi naman madalas. Aniya bago pa siya sumimsim at bumaling ng tingin kay Aurora na ngayon ay animong nahihirapan na sa dinadala niya.
Ano na nga palang balita sa ama ng dinadala mo? May balak pa ba siyang makipagbalikan sa'yo? Imposible na mangyari yun, Warren. At isa pa, kung bumalik man siya, alam kong suntok na yun sa buwan. Aniya bago bahagyang natawa at umiling na lang sa tanong ni Warren. One night stand lang kasi nangyari sa aming dalawa. Ni hindi ko man nga lang nakilala yung lalaking yun. Ni hindi ko man lang nakita yung mukha niya nung gabing yun. Kahit na nga nung nagising ako kinabukasan. Alam ko sa sarili kong wala naman rin mangyayari sa amin kaya iniwan ko siya. Bahagyang natigilan si Warren ng dahil sa narinig. Hindi niya alam pero tila ba hindi niya inaasahan ang pag-aming yun sa kanya ni Aurora. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Si Aurora, tinakasan ng lalaking naka one night stand niya. Unti-unting umangat ang labi niya at nang tumakas ang isang ngiti sa labi niya ay mabilis na siyang tumikim upang matabunan ang ngiti niyang yon. Ikaw ba? Ha? Tanong niya at halos masamid na makita niyang nakabaling na sa kanya si Aurora. Anong ako? Bakit hindi ka pa mag-asawa? Tanong ni Aurora bago nag-iwas ang tingin sa kanya. Nasabi sa akin ng mama mo kanina na may sakit ang daddy mo, kaya yun ang dahilan kung bakit pinagmamadali ka nila ngayon sa pag-aasawa. Bukod pa ron, nasa tamang edad ka na rin, kaya bakit hindi ka pa mag-asawa? May hinihintay akong dumating nung una pero aniya bago nag-iwas ang tingin kay Aurora na ikinakunot naman ito ng noo. Pero hindi ko alam, siguro nagsawa na ako sa kahihintay sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan kung babalik pa. Sambit ni Warren bago tumikim at muli nag-iwas ang tingin sa kanya. Tulad na nangyari sa'yo, may babae rin nakakuha sa atensyon ko. Ang pinagkaiba lang natin dalawa, ikaw yung tumakas. At ako naman, yung tinakasan niya. So, ibig bang sabihin nun? Tama ka, one night stand. Aniya bago nagkibit ng balikat, lalo na nang bumagsak ang panga ni Aurora sa labis na gulat sa pag-amin niya. Well, gano'n naman talaga. Ang hiling ko lang sana nasa mabuting kalagayan na siya ngayon saan man dako ng daigdig siya naroon. May minsan ko na rin siyang hinahanap pero wala eh. Ayaw magpakita. Ayaw lumabas. Dagdag pa niya. Hindi na rin naman muling kumibo pa si Aurora kaya naman muling natahimik ang gabi niyang yon. Sa mga sumunod na araw ay sinubukan niyang gugulin ang sarili niya sa pag-aasikaso sa mga trabaho niyang nabinbin sa mesa. Hindi niya alam pero tila ba may gumugulo sa isipan niya nitong mga nagdaang araw. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa pinag-usapan nilang dalawa ni Aurora o may iba pang dahilan. Oo, sekreto niyang minamahal si Aurora. Hindi niya lang alam kung paanong aaminin yun sa dalaga dahil wala siyang ideya sa kung ano man ang nararamdaman nito ngayon sa kanya. Kung mahal ba siya nito tulad niya o baka naman kaibigan lang ang tingin nito sa kanya. Natigil lamang siya sa mga naiisip niya nang sandaling makarinig siya ng katok mula sa labas ng pintuan ng opisina niya. Hindi kalaunan ay bumukas iyon at agad na ibinulugan nito ang nanay niya na ngayon ay may malaking ngiti sa labi. Kamusta, iho? Bakit, ma? Tanong niya na ikiningubi naman ito agad. May problema ba? Actually, anak, meron. Saad niya bago matamis na ngumiti sa kanya. Walang ibang nagawa si Aurora kung hindi ang kunot noong binalingan ng tingin ng ginang na ngayon ay may malaki na ring ngiti sa labi habang naglalakad pababa ng hagdan kasundo si... Gusto ko nang mamili ngayon ng gamit para sa apo ko kaya gusto kong sumama kayong dalawa. Sambit nito. Bago muling bumaling sa asawa niya, nanginitian naman ito. At ayoko rito sa probinsya para makasigurado tayo sa dekalidad at hindi mapeke, doon tayo sa Maynila mamimili. Ma, hindi ba pwedeng dito na lang? Anong dito? Gusto ko nga doon. Pero may trabaho pa ako. Sambit ni Warren bago bumaling kay Aurora at napaangat na lang ang kilay nang makitang hindi komportable si Aurora sa ayos niya mula sa pagkakaupo. Aurora, okay ka lang ba? Malamig ng butil ng pawis sa noon ni Aurora ng mga oras na yon. Aminin niya man o sa hindi may nararamdaman siyang kung ano sa tiyan niya. Oo, sanay na siya sa paninipa ng anghel sa tiyan niya nitong mga nakalipas na buwan. Pero ngayon, pakiramdam niya ay kakaiba ng sipang yon na nararamdaman niya ng mga oras na yon. Aurora? Okay lang ako, Warren. Aniya na sinikap na maging maayos ang tono bago ngumiti sa mag-asawa na ngayon ay may pag-aalala na nakatitig sa kanya.
Hindi rin naman nagtagal ang discomfort na nararamdaman niya dahil lang sandaling nasa biyahe na sila patungo sa Maynila, tila ba muling nawalang nararamdaman niyang yun. Weirdo para sa kanya dahil sa loob ng 8 buwan niyang pagbubuntis, ngayon niya lang naramdaman ang hindi pamilyar na sakit na iyon. Sandali nga lang, kung iba ang guhit ng sakit na nararamdaman niya kanina sa tiyan, posible nga bang? Abalan na sila ngayon sa pamimili ng mga gamit ng anak niya nang sandaling mapahawak siya sa estanteng naroon nang muling gumuhit ang sakit na iyon. Napagtanto niya lang na manganganak na siya nang sandaling maramdaman niyang pumutok ang panubigan niya na ikinalaki ng mga mata niya. Aurora! Nag-aalalang sambit ng nanay ni Warren bago niya tinawag ang anak. Warren, si Aurora manganganak na! Mabilis na tumakbo si Warren patungo sa direksyon niya upang buhatin si Aurora. Dahil sa sakit na nararamdaman, walang iba nagawa si Aurora kung hindi ang magkagat na lang ng labi. Bago yumakap sa leeg ni Warren nang magsimula ang binata na itakbo siya patungo sa labas. Mabuti na lang at may ambulansya na nakaantabay sa gilid ng mga oras na yon. Sinadya pa iyong ipadala ni Warren dahil unang tingin niya pa lang sa dalaga nung una niya itong makita kaninang umaga. Natitiyak niya ngayon ang oras ng panganganak nito. Hindi niya alam kung guts lang ba talaga yon pero pakiramdam niya ay may kung anong kumukonekta sa kanilang dalawa ni Aurora ng mga oras na yon. It's a boy! Balita ng nanay niya na nauna pa yatang nalaman ng gender ng anak nila bago pa yata ang nanay ng sanggol na iyon. I can't believe na may apo na ako, Warren. At hindi ka maniniwala sa nakita ko. He looked exactly like you when you were a child, Warren. I swear. Para ako nakakita ng baby Warren sa apo ko. Walang iba nagawa si Warren kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Nasa recovery room si Aurora ngayon dahil nga na-CS siya. Medyo mabigat ang baby niya kaya naman hindi na rin naman sila nagtaka pa kung bakit tila ba hirap na hirap si Aurora sa pagdala sa anak niya nitong mga nakaraang linggo. Hindi kalaunan na may lumapit na nurse sa kanila. Nakangiti niyang inaabot kay Warren ang anak ni Aurora at halos manubig-nubig naman ang mga mata niya sa nasaksihan. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakaramdam siya na kung ano sa puso niya nang sandaling makita niya ang mga mata nito. Paano kaya kung kamukhang kamukha mo siya, iho? Sambit ng daddy niya bago ngumiti kay Warren na ikinabilis ng tibok ng puso niya. Paano nga kaya kung si Aurora at ang babaeng nakaniig niya nung gabing yun ay iisa lang? Medyo malaki ang mundo kaya imposible ang iniisip niya ng mga oras na yon. Pero paano nga kung posible? Hindi niya maipagkakailang magkahawig na magkahawig ang kwento nilang dalawa kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng kung ano. Kaba dahil magiging ama na siya? Excitement dahil paano kung totoo nga ang konklusyon niya? At nervyos dahil paano kung hindi siya mahal ni Aurora? Lahat ng mga katanungang gumugulo sa isip niya ng sandaling yon ay nabigyan ng kasagutan ng sandaling makita niyang tato sa binti ni Aurora na lumislis sa bestida nitong suot. Agad na nanubig ang mga mata niya dahil tama siya sa kanyang inakala. Si Aurora at ang babaeng nakilala niya sa resort na yon ay iisa lang. Pagmulat ng mata ni Aurora, ang mga magulang agad ni Warren ang bumungad sa kanya. Buhat ng mga itong anak niya kaya naman mabilis na nanubig ang mga mata niya nang dahil sa pagiging emosyonal ng sandaling ibigay ng mga ito sa kanya ang anak niya. Gusto niya nga magtaka dahil wala roon si Warren, kaya naman marahan siyang bumaling sa mga magulang nito na nakuha naman ang mga ito. Lumabas si Warren para asikasuhin ang birth certificate ng anak ninyo, iha. Sambit nito bago ngumiti sa kanya na tipid niya namang initian. Paano kaya niyang aaminin sa mga ito na hindi naman talaga si Warren ang ama ng dinadala niya? Bago pa man niya maibuka ang mga labi nito, ay agad nang pumasok ang nurse na nag-asikaso sa kanya, dalang birth certificate ng anak niya. Ibinigay niya pa muna sa mga magulang ni Warren ang anak niya bago niya kinuha ang birth certificate. Halos mamilog ang mukha niya nang makita kung anong nakalagay sa birth certificate nito. Bakit apelido niyang inilagay niya sa birth certificate ng anak ko? Tanong niya sa isip na hindi naman niya binigyan ng boses dahil nandito ang mga magulang ni Warren. Hindi kalaunan ay bumukas ang pintuan at ibinulagan nito si Warren na ngayon ay nangingiting lumapit sa direksyon kung nasaan siya dalang mga bulaklak na binili niya para sa dalaga. Kamustang mag-ina ko? Nangingiting tanong ni Warren bago siya bumaling kay Aurora at ngumiti na hindi malang ginantihan ni Aurora dahil sa pagkabigla. Long time no see, Aurora. Sana nakapagpahinga ka ng maayos. Dagdag niya pa bago humagikik, lalo na nang makita niya ang pagkagitla sa mukha ng dalaga.
Hinintay pa muna nilang lumabas sa mga magulang nila kasama ng apo nila bago siya nagkaroon ng pagkakataon na aminin kay Aurora lahat ng nalaman niya. Tulad ng naramdaman niya kanina, gulat din ang bumakas sa mukha nito. At nang makita niyang panunubig sa gilid ng mga mata nito, wala nang ibang nagawa si Warren kung hindi ang nangiti na lang at yakapin si Aurora. Matagal kitang hinanap, Aurora. Matagal ko kayong hinanap. Aniya bago niya sinubsob ang mukha sa leeg ng dalaga na ikinaiyak naman ito sa balikat niya. Please lang, huwag mo na akong tatakasan ulit. Baliw ka. Singhal ni Aurora bago niya sinapok sa balikat si Warren na ikinatawa naman ito. Kahit na papaano ay naging maganda naman ang takbo ng lahat. Ginusto ni Warren na bumawi sa mag-ina niya at nangako rin siya kay Aurora na kahit na anong mangyari, papakasalan niya ito tulad ng pinangako niya rito noon pa man sa sarili niya. Alam niyang magugulat ang mga magulang niya kaya naman mas minabuti niya na lang na ilihim ang kung anumang namagitan sa kanilang dalawa ni Aurora noon. Nanatili lang sa ospital si Aurora sa mga lumipas na araw. Si Warren ang nag-asikaso sa kanya habang nagpapagaling siya sa sugat na meron siya nung isinilang niya ang anak nila. Minsan ay dumadalo pa sa kanya si Melba kaya naman kahit na papaano ay nabuo na rin ang araw niya sa loob ng ospital na iyon. Anong gusto mong dinner mamaya? Pagluluto kita. Kasalukuyang naglalakad ngayon si Warren sa koridor ng hospital habang si Aurora naman ay walang iba nagawa kung hindi ang mapaisip sa tanong ni Warren hanggang nanatili pa rin nakaupo sa wheelchair na tinutulak nito. Kahit ano na lang, magaling ka naman sa lahat, sambit ni Aurora bago sila natawa. Napanis ang pagtawa ni Aurora nang sandaling makasalubong niya sa koridor si Mark na ngayon ay bahagya na rin natigilan ng dahil sa nasaksihan. Aurora? Bumaling ng tingin sa kanya si Warren habang si Aurora naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Gusto niya sanang iwasan si Mark ngunit paano niya makakalimutan ang lahat kung hanggang ngayon ay halos isumpa niya pa rin ang binata sa mga nagawa nito sa kanya noon. Naroon sila ngayon sa hardin ng ospital. Mabuti na lang at hinayaan lang sila ni Warren na mag-usap ng masinsinan habang naroon siya sa malayo at nakatanaw sa dalawa na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang manahimik na lang sa kinauupuan nila. Bandang huli si Mark na rin ang bumasag sa pananahimik nila. Congratulations nga pala sa baby mo at sa asawa mo, Aurora. Natutuwa ako para sa inyong dalawa. Salamat. Aniya bago bumaling kay Mark. Kayo ba ni Stella? Kamusta na kayo? Unfortunately, namatay ang baby namin upon delivery. So, ayun. Aniya bago siya malungkot na nagkibit ng balikat. Nasa recovery room pa rin si Stella hanggang ngayon. Hanggang ngayon ay hindi niya pa rin matanggap yung nangyari sa anak naming dalawa. I'm sorry, Mark. Okay lang. Siguro nga marahil ay yun ang naging kabayaran namin sa lahat ng ginawa namin sa'yo. Aniya kay Aurora na hindi naman ito sinagot. Gusto ko nga palang humingi ng patawad sa'yo. At aaminin kong natutuwa ako dahil sa wakas, nahanap mo ng lalaking kukumpleto sa buhay mo na hindi ko nagawang ibigay sa'yo nun. Sinabi mo pa. Aniya bago nangiti ng matanaw sila Warren na nasa malayo. Salamat nga pala, Markson, sa lahat. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Stella, hindi ko siya makikilala. Walang ibang nagawa si Mark kung hindi ang mangiti na lang at matahimik. Hindi kalaunan na tuluyan na nga sila ng paalam sa isa't isa at nangakong iyon na rin ang huli nilang pagkikita sa isa't isa. Naunawaan naman ni Warren ang lahat ng ibinahagi ni Aurora sa kanya ang naging pag-uusap nila ng araw ring yon. Pagkatapos ng naging recovery ni Aurora, hindi kalaunan ay tuluyan na rin silang lumabas sa ospital kasama ang anak nilang dalawa. Hindi may ipagkakaila ni Aurora na malaking pasasalamat niya dahil sasalubungin niya ang anak niya sa mundong ito ng may tatay nang gagabay sa kanya. Malayong-malayo sa kung anumang maiisip niya noon pa man. Nangako naman si Warren sa kanya na ibibigay niya ang lahat sa mag-ina at nangako rin na gagawin niya ang lahat para lang mabawi niya lahat ng oras na hindi niya naibigay sa mag-ina noong una pa lang. Hindi kalaunan ay tuluyan na nga silang nagpakasal at namuhay ng payapa sa probinsyang iyon, kasama ng mga magulang ni Warren at ng batang bumuo sa relasyong minsan na nilang pinangarap noon pa man. Kung bago
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!